Kabanata 3251. Sa loob ng malalim na kagubatan sa isang malayong hangganan ng Celestial Cyan Kingdom. Pansamantalang nagtago sina Peterson, Hare, at Dustin sa isang maliit na kubo na pawid. Hindi ito basta ibang cottage. Ilang panahon na ang nakalipas, nang pumunta si Peterson sa Celestial Cyan Kingdom upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nanatili siya roon at nag-set up ng maraming makikinang. Nahanay ng pagtatago. Sa makatuwid, ang mahuli ay ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin sa ngayon. Guro, maaari ba akong magtanong? Ano ang iyong cultivation base bago ang maalamat na digmaang iyon? Curious na tanong ni Dustin. Matagal na panahon na ang nakalipas. Si Peterson ay isa sa mga pinakatanyag na banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. At ang taong iyon ay nakakuha ng lakas ng isang medium grade na banal na Diyos. Noon, kapag nakilala ko siya ng personal, kailangan kong magsagawa ng may matinding pag-iingat. Sabi ng matandang Hare na iyon bago pa makasagot si Peterson. Isang medium grade na banal na Diyos. Kahanga-hanga iyan. Master, puri ni Dustin. Sa pagkakaalam niya, si Tig ay isang preliminary grade divine god lamang. Gayunpaman, nagkaroon siya ng mahalagang impluensya sa buong Celestial Cyan Kingdom. Ang isang medium grade na banal na Diyos ay dapat na mas maimpluwensyahan. Sa katunayan, bago ang kakilakilabot na digmaang iyon, ang ating 3,000 maliliit at malalaking universo ay isang napakalakas na grupo ng mga universo. Mayroong 6 na mataas na uri ng universo sa kabuuan. Bukod dyan, mayroon kaming 4 na premium grade na divine god. Ang Celestial Cyan Kingdom, sa kabilang banda, ay mayroon lamang 2 premium grade na banal na Diyos. Sa makatuwid, noon, ang ating mga universo ay mas malakas pa kaysa sa Celestial Cyan Kingdom. Nang maganap ang kakilakilabot na digmaan. Gayunpaman, nagbago ang lahat. Napabuntong hininga si Peterson. Mukhang nag-aalala. Mayroong 4 na premium grade na banal na Diyos sa ating mga universo. Talaga, sino sila? Tanong ni Dustin, na namangha na may napakalakas na nilalang sa kanilang universo. Siyempre, pagdating sa mga lihim ng 3,000 malaki at maliliit na universo, magiging interesado siya. Silang 4 ay sina Parker, Althea, Hackett, at Elliot. Sila ang mga premium grade divine gods. Noong sinaunang panahon, sila ang namuno sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Paliwanag ng matandang si Hare. Silang 4 iyon. Gaya ng inaasahan ko. Tumango si Dustin. Kung gayon, anong uri ng cultivation base mayroon si Master Morphy? Tanong pa niya. Ang kanyang lakas ay bahagyang mas malakas kaysa sa akin. Siya ay isang medium grade na banal na Diyos ng perpektong yugto ng tagumpay. Gayunpaman, si Morphy ang pinakamahiwagang master sa ating mga universo. Sinasabi ng mga alamat na hindi siya ipinanganak mula sa alinman sa ating mga universo. Ngunit mula sa kailaliman ng Sea of Chaos. Bukod pa riyan, may mga nakakagulat pang chismis na kumakalat tungkol sa kanya. Sabi nila, avatar lang daw ang ginamit niyang pisikal na katawan. Ang kanyang tunay na katawan ay palaging nasa kailaliman ng Sea of Chaos sa lahat ng oras na ito. Ipinaalam ni Peterson kay Dustin ang mga sabi-sabi. Isang avatar na nagtataglay ng lakas ng isang medium grade na banal na Diyos. Kahanga-hanga iyon. Saka paano naman ang lakas ng tunay niyang katawan? Walang nakakaalam. Maaaring ito ay isang palaisipan magpakailanman. Namangha, hindi napigilan ni Dustin na matuwa sa teoryang ito. Siguro, alam mo ba, sa panahong iyon, nagpakita rin ng malaking paggalang kay Morphy ang 4 na premium grade na divine god. Hinding-hindi nila siya sasaktan maliban kung wala silang ibang pagpipilian. Idinagdag ni Hare, may isa pang banal na Diyos na kasing misteryoso noong panahong iyon. Ang mahiwagang karakter na ito ay ang Divine Swordsman. Paggunita ni Hare, ang kanyang mukha ay nakaukit sa lubos na pagkagulat. Ang Divine Swordsman. Seryoso ka ba? Parang punyal ang tumama sa isipan ni Dustin at bigla siyang may naisip na posibilidad.
Ang Divine Swordsman na ito ay isang banal na Diyos na ipinanganak sa ating mga universo. Sa pagsasalita, kayong dalawa ay malapit na konektado sa isang paraan. Sabi ng mga tao, galing din siya sa fallen immortal cosmos. Naghihinala na ako noon. Aaminin kong napakabilis niyang sumikat. Parang bigla na lang siyang nagpakita. Pagkatapos, sa pagkukunwari na siya ay isang preliminary grade Divine God. Hinamon niya ang ilang medium grade na Divine God. Kahit na sa kanilang nakakasilaw na pagkakaiba sa kapangyarihan. Nanalo pa rin siya sa isang napakalaking tagumpay. Ang kanyang cultivation sa swordsmanship ay umabot sa napakataas na antas. Walang nang-ahas na makipagkumpetensya sa kanya sa espada. Kung sinabi niya na siya ang pangalawa sa mga tuntunin ng swordsmanship. Kung gayon walang maglalakas loob na kunin ang una. Higit pa rito, kahit na sina Parker, Althea, Hackett at Elliot, ang apat na premium grade na Divine God, ay nagpahayag sa publiko na hindi nila kayang talunin ang Divine Swordsman kung haharapin nila siya. Bumulwak si Hare. Talagang namangha siya sa misteryong dala ng Divine Swordsman. Siya ay nagmula sa fallen immortal cosmos. Kung gayon, siya dapat ang Sword Emperor na nagturo sa akin ng swordsmanship. Isa siya sa mga amo ko. Nang marinig ang paliwanag na ibinigay sa kanya ng matanda, sa wakas ay nakumpirma ni Dustin ang mga iniisip na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang mga iniisip ay lumipad palayo sa oras na ang Sword Emperor ay nagpagulat sa mga universo sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Naramdaman ni Dustin ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib dahil sa pananabik na sasabik niya ito. Sa kasamaang palad, ang Divine Swordsman na ito ay pumasok at lumabas ng entablado ng mabilis na parang isang maliwanag na bulalakaw. Makalipas lamang ang ilang daang taon, tuluyan na siyang nawala sa ating mga mata. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Maraming mga kwento tungkol sa kanya na umiikot sa buong universo. May nagsabi na pumasok siya sa Sea of Chaos para maglakbay at maglinang ng mas mataas na antas ng swordsmanship. Sinabi ng iba na gusto niyang tuklasin ang misteryo ng Shore of Rebirth at puwersahang pumasok sa Divine Being's World. Ngunit hindi siya nakaalis doon at kalaunan ay namatay doon. Napabuntong hininga si Hare. Oo, nakapasok na siya sa mundo ng Divine Being. At nakapasok din siya sa panloob na mundo ng Millstone of Reincarnation. Naalala ni Dustin. Talaga bang namatay siya? Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa ideyang ito. He was really a genius. Aaminin ko, ang kanyang cultivation base sa swordsmanship ay walang kapantay. Ilang beses ko na siyang nakilala. Siya ay isang mapagbigay na tao. Binigyan niya ako noon ng mahabang espada bilang regalo. At iningatan ko ito mula noon. Sa kabutihang palad, ang mahabang espada na ito ay itinatago ng aking avatar sa fallen immortal cosmos. Kung sa akin ito, kinuha na ito ni Tig. Banggit ni Peterson. Iniunat niya ang kanyang kamay. At isang simple at makapal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espada ay mas mahaba kaysa sa karaniwan. Mas makapal ang talam nito. At mayroon itong sinaunang anyo. Medyo madilim din ang kulay nito. Gayunpaman, walang aura ng espada sa paligid nito. Nang ibigay sa akin ng Divine Swordsman ang espadang ito, sinabi niya na ang espadang ito ay isang pinakamataas na kayamanan para sa mga tunay na marunong sa espada. Para sa mga hindi marunong sa espada, isa lang itong basura. Dahil ang mahabang espadang ito ay naglalaman ng bakas ng orihinal na binhi ng espada. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan kong intindihin ang espadang ito ng maraming beses, ngunit wala akong napala. Mukhang sinasabi sa akin ng espada na hindi ako tao ng espada. Natawa si Peterson sa kanyang sarili. Hawak ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ano? Diyos ko! Hindi maiwasan ni Dustin ang manginig sa lahat ng sinabi ni Peterson. Biglang naglabasan ang libo-libong matatalas na aura ng espada mula sa katawan ni Dustin na parang pagsabog ng bulkan. Sa isang iglap, ang buong cottage ay lubusang nilubog ng walang katapusang maliwanag na aura ng espada. Flang! 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 Ang mahabang espada sa kamay ni Peterson ay umalangaw-ngaw sa aura ng espada ni Dustin at naglabas ng malulutong na tunog. Dustin!
Tingnan mo, ang espadang ito ay tumutunog sa iyo. Paano ito nangyari? Si Peterson at Hare ay namamangha habang sina Dustin at ang espada ay umalangaw-ngaw sa isa't isa. Ito ay isang bagay na lampas sa kanilang imahinasyon. Si Peterson ay isang banal na Diyos at pinag-aaralan niya ang espadang ito sa loob ng maraming taon ng walang ani. Ngunit ngayon, si Dustin, na nasa Heaven Immortal Realm lamang, ay gumawa ng isang bagay na hindi nagawa ni Peterson. Malakas ang reaksyon ng mahabang espada nang makasalubong nito si Dustin. Kung alam ko lang sana noon pa. Binigay ko na sayo. Nandito ka pala, Dustin. Ikaw ang tunay na amo nito. Hindi ako. Ibinigay ni Peterson ang espada kay Dustin. May mapait na ngiti sa labi. Isang huling sulyap ang ibinato niya sa espada. At sa bahagyang pag-iling, lumipad palabas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Lumapag sa harap ni Dustin. Nanginginig ang espada. Lalong lumakas ang tunog na ginawa nito. Dustin, tila maaari kang makihalubilo sa orihinal na binhi ng espada sa loob nito. Ano pa ang hinihintay mo? Humayo ka at magtanim sa pag-iisa. Humanda ka sa pagsipsip ng binhi. Magdadala ito ng napakalaking benepisyo sa iyong paglilinang ng espada. Mabilis na sigaw ni Peterson. Gagawin ko. Sagot ni Dustin. Walang pag-aalinlangan. Agad siyang umupo na nakakross at sinimulan ang kanyang paglilinang. Agad na umupo si Dustin at nagsimulang magnilay. Inilabas niya ang kanyang sword intent sa kalawakan. Alam niyang magagamit ito para makipag-usap sa mahabang espada na nakatayo sa lupa sa harapan niya. Ang paraan ng konsentrasyon na isinasasanay ni Dustin ay ang tunay na pamana ng swordsmanship na nakuha niya mula sa Sword Emperor. Nakilala rin bilang Divine Swordsman. Alam niyang may kinalaman. Ito sa orihinal na binhi ng swordsmanship na nakaimbed sa mahabang espada. At saka, walang duda na si Dustin ay isang henyo sa swordsmanship. Ang kanyang mga kasanayan at kaalaman ay walang kapores. Flang! Flang! Biglang nag-vibrate ang espada na parang may buhay. Ang lakas na binigay nito ay naging dahilan ng matinding pag-iling nito. Ang susunod na sandali, shoop, shoop, shoop. Daan-daang milyong aura ng espada ang nagsimulang bumulwak mula sa espada. Ang buong espasyo sa paligid ay napuno ng mga aura ng espada. Tulad ng isang malaking grupo ng mga isda sa malalim na dagat. Sila ay gumagala sa kalawakan. Walang humpay silang gumagalaw at nakapulupot. Sa katawan ni Dustin, siya ang naging sentro ng kanilang lahat. Ang bawat aura ng espada ay kumikinang. Sila ay kumikinang na may malabong ginto at maluwalhating kulay. Sa sumunod na sandali, tila may ibang nabasag ang matahimik na kapaligirang iyon. May kakaibang lumitaw sa kawalan. Ito ay kakaiba at nakakatakot. Nagsimulang lumitaw ang matataas na figure na may dalang mahabang espada. Patuloy silang lumilitaw ng wala saan. Lahat sila ay mga cultivator ng espada. Hinahawakan nila ang kanilang mga espada at itinaas ang mga ito sa paraang ipakita ang iba't ibang uri ng lihim na kasanayan sa espada na taglay nila. Hindi nagtagal. Nasa lahat na sila. Ang langit at ang lupa ay makapal na puno ng mga magsasaka ng espada. Ang lahat ng uri ng sibilisasyon ng espada. Pananampalataya sa mga espada at mga batas ng espada ay nagsimulang dumaloy sa soul sea ng Dustin. Umupo si Dustin na naka-cross-legged at pumasok sa isang misteryosong estado ng pag-unawa sa mga lihim ng swordsmanship. Ang mahabang espada ng Divine Swordsman ay lumutang sa kanyang harapan. Patuloy itong gumagawa ng malinaw na tunog. Nagsimulang tumaas ang sword aura at sword intent ni Dustin. Tuloy-tuloy silang umangat sa napakabilis na bilis. Alam ni Dustin ang dapat niyang gawin. Sinimulan niyang i-temper ang kanyang sword intent at sword aura. Tingnan mo nga, ang talino talaga ng lalaking ito sa espada. Bulalas ni Hare habang pinagmamasdan si Dustin na mahinahong nakaupo sa kanyang kinatatayuan. Siya at si Peterson ay nakatayo sa malayong distansya. Tumayo sila ng kaunti para protektahan si Dustin kung sakaling may panganib sa buhay niya. Lumipas ang 3 araw sa ganitong paraan. Oo, ginawa ko. 300 milyong atake ng espada. Lahat ay pinagsama sa isa. Biglang napasigaw si Dustin sa sobrang tuwa.
Lumalas ang aura ng espada habang sumisigaw siya sa sobrang saya. Sa kabila nito, ang aura ng espada ay tila hindi espesyal. Parang ordinaryo lang. Hindi masyadong mabilis o masyadong matalas. Gayunpaman, ang nahuli ay kung saan man dumaan ang tila ordinaryong aura ng espada. Gumuho ang espasyo. Sa pulgada, bawat bahagi nito ay natunaw at naging kawalan. Di nagtagal, ang espasyo sa paligid nila, na nasa loob ng daan-daang milyong milya, ay nagsimulang gumuho din. Ang aura ng espada ngayon ang naging sentro. Habang nagsimulang gumuho ang lahat, mabilis na lumawak ang malinaw na mga bitek sa espasyo. Tila isang malaking pagsabog ang magaganap sa loob ng daan-daang milyong milya. Ito ay lilikha ng nakakabinging tunog. Sobrang ingay niya. Natatakot ako na maakit nito ang atensyon ng mga tao ng enigmatic sect. Sa isang mapait na ngiti, ikinaway ni Peterson ang kanyang manggas. Isang malakas na special force ang lumabas mula sa kanyang manggas. Sinimulan nitong ayusin ang espasyo na naapektuhan ng aura ng espada. At gumuho. Lumipas ang ilang araw. Flang. Biglang. Sa isang kumalabog na tunog. Ang makapangyarihang espada ng Divine Swordsman ay nanginginig ng tame time. Tumilapon ito sa lupa at sumugod patungo sa Soul Sea ng Dustin. Papalapit. Nagsimulang lumiit ang espada. Patuloy itong lumiit habang papalapit. Sa wakas, nang malapit na ito kay Dustin. Kasinlaki lang ito ng manipis na buhok. Ito ay kumikinang na parang isang hiblanang buhok na may kaakit-akit na gintong kulay. Wow! Iyan ang orihinal na binhi ng espada. Labis ang tuwa ni Dustin nang makita ang espadang sumusugod sa kanya. Sa wakas, ang orihinal na binhi ng swordsmanship na iniwan ng Divine Swordsman ay lumitaw sa kanilang mga mata. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ang mahabang espada na iyon, na kasing laki lamang ng isang buhok, ay nagtataglay ng diwa ng lahat ng makikinang na batas ng espada sa mundo. Madali itong naramdaman ni Dustin. Whoosh! Nagmamadali ng walang katumbas na bilis. Ang kasing laki ng buhok na mahabang espada ay tumama sa espiritual na kaluluwa ni Dustin. Unti-unti itong isinama sa loob nito. Ito ay isang kamangha-manghang bagay na pagmasdan. Ang layunin ng espada kasama ang buong kapangyarihan nito ay tumago sa langit at lupa. Nalampasan pa nito ang ilog ng panahon. Kasabay nito, umusbong sa isip at kaluluwa ni Dustin ang lahat ng uri ng batas at iba't ibang sibilisasyon at prinsipyong may kinalaman sa espada. 500 milyong atake ng espada sa isa. Nararamdaman ni Dustin na ang kanyang cultivation ng swordsmanship base ay lubos na napabuti. Ang lahat ng pagsisikap na iyon ay lubhang nagbunga para sa kanya. At sa kanyang husay at kapangyarihan. Ngayon, kahit na ang mga master sa Divine Realm ay hindi nang ahas na hawakan ang aking sword aura. Hinding-hindi nila ako makakaharap. Tuwang-tuwa si Dustin nang mapagtanto niya kung gaano siya naging makapangyarihan. Ngunit hindi iyon sapat, kung makakagawa ako ng isang pagsasanib sa orihinal na binhi ng swordsmanship. Ang bilis ko sa pagpino at pagsipsip ng Sword Kingdom ay magiging mas mabilis. Kaagad. Nakapagtatag siya ng komunikasyon sa Sword Kingdom sa kanyang Soul Sea. Pagkatapos nito, sinimulan niya itong pinuhin at i-absorb. Ang Sword Kingdom ay isa pang bagay na iniwan ng Divine Swordsman. Talagang tama si Dustin sa kanyang mga pagbabawas. Nakapagtataka, ang bilis ng pagpino at pag-absorb niya sa Sword Kingdom ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Hindi niya naintindihan na malaki ang pakinabang nito sa kanya. Lumipas ang isa pang araw. 800 milyong pag-atake ng espada sa isa. Nabigla si Dustin nang mapagtanto iyon. Kung ang lahat ng 800 milyong sword aura ay gagamitin, ang mga master na nasa Divine Realm ay kailangang tumakas ng mabilis hanggat kaya nila. Wala silang posisyon na harapin si Dustin na nagtataglay ng labis na kapangyarihan. Sa mabilis na pag-unlad ng kanyang base sa pagtatanim ng swordsmanship. Lubos na ngayon ang kumpiyansa ni Dustin. Alam niya na maaari siyang makisali at lumabas bilang panalo kung makikipag-away siya sa mga master sa Divine Realm. Gayunpaman, mayroon pa ring higit sa kalahati ng laki ng Sword Kingdom na natitira para masipsip niya.
Pagkatapos kong pinuhin at maabsorb ang kabuuan ng Sword Kingdom, tiyak na tataas pa ang aking cultivation base ng swordsmanship. Ako ay magiging walang talo. Kalmadong naisip ni Dustin. Oh God! Anong ginagawa niya? Magiging kasing kapangyarihan ba siya ng Divine Swordsman? Bulalas ni Hare nang maramdaman niya ang tumataas na aura ng espada mula kay Dustin. Pinagmamasdan niyang mabuti si Dustin at iniisip kung ano ang ginagawa ni Dustin. Haha, well, mahirap sabihin. Bukod sa Divine Swordsman, si Dustin ang pinaka-talented na swordsman na nakita ko sa buong buhay ko. Tumawa si Peterson. May ngiti sa kanyang mukha. Well, bakit hindi siya? Tutal, alagad niya si Dustin. Kung magiging mas malakas si Dustin, mas magiging masaya siya. Sa parehong sandali, may nangyari. Biglang nabasag ang katahimikan. Ang lahat ng mga batang henyo na naruroon sa Celestial Cyan Kingdom ay inutusang magtipon. Ihanda ang inyong mga sarili dahil kailangan ninyong pumunta sa prehistoric relic. Tila nanggaling ang boses na iyon sa identity token ni Dustin. Well, handa na akong umalis. Kinausap niya sina Peterson at Hare at tumigil sa pagsasanay. Sige. Tumango sina Peterson at Hare bilang pagsang-ayon. Nag-teleport silang dalawa ni Dustin sa Slave Tower. Pagkatapos ay tumungo siya sa lugar ng pagtitipon kung saan nagsimulang magtipon ang lahat ng tao. Kasabay nito, nagkaroon ng mabigat na kapaligiran sa punong tanggapan ng enigmatic sect sa Celestial Cyan Kingdom. Namayani ang nakakabinging katahimikan bago may nagsalita. I didn't expect na kaya pala magtago si Peterson. Sa lahat ng mga araw na ito, ipinadala ko ang aking mga tao upang hanapin siya. Natunton nila ang halos buong Celestial Cyan Kingdom. Ngunit hindi nila siya mahanap kahit saan. Nagdilim ang mukha ni Tig nang ibinahagi niya ang impormasyon. 100 ng Divine God at isang malaking bilang ng mga master na nasa Divine Realm ang naruroon sa tabi niya. Lahat sila ay nakikinig ng mabuti nang ipaalam niya sa kanila. Bilang isang elder ng enigmatic sect, si Tig ay nagtamasa ng napakataas na katayuan. Siya ay mas mababa lamang sa pinuno ng sekta at iba pang nakatataas na matatanda. Elder Tig, isa pang grupo ng mga batang talento ang ipapadala sa prehistoric relic. Hahanapin nila ang magulong puno ng mundo para sa atin. Sabi ng isang banal na Diyos kay Tig. Okay, alam kong kailangan nating gawin iyon. Napakahalaga ng magulong puno ng mundo. Kung makukuha natin ito, maaari tayong makakuha ng magandang pagkakataon para sa buong universo. Sagot ni Tig. Paulit-ulit niyang tinatango ang kanyang ulo habang iniisip ang mga katotohanan. Bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang nangyari. Nag-iba agad ang ekspresyon at mukha niya nang may naisip siya. Natigilan siya. Well, ang avatar ni Peterson ay pumasok sa cosmos na ito mula sa labas kanina. Iyan ay nakakagulat dahil kamakailan lamang ang ating cosmos ay sarado sa labas ng mundo. Ang mga kabataang lalaki lamang na biniyayaan ng magandang talento ang pinapayagang makapasok. Nangangahulugan ito na ang kanyang avatar ay dapat na tahimik na sumunod sa isang batang talento. Ginamit na niya ang binata para makapasok dito. Kung ganoon, kung gusto niyang umalis, magagawa niya ito sa parehong batang talento. Sabi niya na may ngiti sa labi. Elder Tig, mukhang tama ka. Mukhang ginamit niya ang discarding ito para makapasok. Dapat na naruroon si Peterson sa mga batang talento. Sigurado akong handa na rin siyang umalis kasama sila. Halika, tayo na at pigilan siya. Matapos marinig ang sinabi ni Tig, nagpa siya ang mga tao sa paligid niya kung ano ang kanilang gagawin. Pipigilan nila si Peterson na umalis sa lahat ng paraan. Sa pasukan ng Celestial Cyan Cosmos, isang walang katapusang stream ng mga batang henyo ang nagtipon. Sa loob ng makapal na karamihan ng mga batang talento, si Dustin ay hindi kapansin-pansin. Ang iba't ibang uri ng tao ay tinawag at natipon. Mula sa isang magaspang na pagtatansya lamang. Tiwala si Dustin na dapat mayroong daan-daang libong kabataang talento sa lugar. Bukod sa mga batang talento mismo, marami sa kanila ang dumating na may kasamang mga tagapaglingkod. Kasama ang mga retainer. Mahigit 1 milyong tao ang nagtulak laban sa isa't isa sa isang siksikan na
Tao. Hindi nakakagulat kung isasaalang-alang nila ang maraming cosmos sa loob ng malawak na Sea of Chaos. Bilyon-bilyong nilalang ang naninirahan sa bawat cosmos. Mahirap isipin ang kabuoang bilang ng mga nilalang sa Sea of Chaos. Dahil marami sila, imposibleng lumikha ng isang malinaw na istatistika tungkol sa lahat ng mga nilalang na naninirahan sa loob ng lahat ng cosmoses. Sa katunayan, ang daan-daang libong kabataang talento ay medyo maliit sa bilang. Kung ihahambing sa kabuoang populasyon, lahat sila ay papaalis na para sa prehistoric relic. Bawat isa sa kanila ay halos nanginginig sa tuwa. Umalangaw-ngaw sa ilalim ng mga bituin ang malakas na usapan ng mga talakayan. Dapat makaalis na tayo sa Celestial Cyan Kingdom sa lalong madaling panahon. Sabi ni Dustin kina Peterson at Hare na sumunod sa kanya. Sana nga, hindi ako kalaban ni Tig ngayong nasa masamang sitwasyon ako. Tiyak na babalik ako para maghaiganti sa kanya kapag nabawi ko na ang buong lakas ko. Napabuntong hininga si Peterson. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari sa isang iglap. Tumahimik kayong lahat. Hanapin. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid mula sa mabituing kalangitan. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakagulat na katahimikan, isang napakakilabot na kapangyarihan ang bumalot sa mabituing kalangitan sa isang kisap mata. Mahigit 10 Divine God ang lumabas sa kawalan. Ang kanilang aura at kapangyarihan ay makikita sa isang sulyap. Bawat isa sa kanila ay nakakasilaw na tignan at mahirap kunin ang kanilang mapagmataas na aura. Damn it, dumating si Tig. Napabuntong hininga si Dustin nang makilala agad ng kanyang singkit na mga mata ang isa sa mga Divine God bilang si Tig. Ito ay hindi isang lukso ng imahinasyon upang ipagpalagay na dumating si Tig upang tugisin si Peterson. Mukhang nalaman niya kung nasaan kami. Mag-ingat ka, Dustin. Malungkot na paalala ni Peterson. Lahat, buksan ang iyong soul sea at tanggapin ang paghahanap. Lumaban ka at papatayin ka sa kinatatayuan mo. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa Diyos ng Enigmatic Sect. Bawat isa sa mga batang talento ay humarap sa babala. Kung hahayaan nila silang maghanap sa kanilang bukas na soul seas, ang lahat ng kanilang mga lihim ay mabubunyag at ang kanilang privacy ay masisira. Bawat magsasaka ay may hindi bababa sa isa o dalawang bagay na inilihim nila. Sino ang kusang loob na hahayaan ang iba na maghanap sa kanila? Hindi pwede. Masyado kang humihingi. Maraming mabilis na pagtutol ang umalangaw-ngaw sa mabituing kalangitan habang tinatanggihan ng mga batang talento ang utos. Humph! Malamig na ngumuso ang isa sa mga banal na Diyos habang ginisyon sila. Boom! Isang nakakatakot na presyon ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at kumalat sa kanyang paligid na parang isang bagyo. Bang! Bang! Ang lahat ng mapagmataas na kabataang henyo na nagpahayag ng kanilang pagsalungat ay nabulabog ng presyon ng enerhiya at mapait na dumura ng dugo. Sino pa ba ang may problema? Ang tinig ng banal na Diyos ay kasing lamig ng yelo habang sinisilip niya ang mga tao na may singkit na mga mata. Walang nang ahas na magsalita o kumilos. Hanapin mo sila isa-isa. Gamit ang isang dismissive wave ng kanyang kamay. Si Tig ay malamig na nag-utos na simulan ang paghahanap. Isang malaking grupo ng mga master ng Divine Realm ang lumitaw sa loob ng cosmos sa isang kisap mata. Sinimulan nilang hanapin ang soul seas hindi lamang ng mga batang talento, kundi pati na rin ng kanilang mga lingkod. Ang bawat isa sa master ng Divine Realm ay mula sa Enigmatic Sect. Bagaman hindi sila kumbinsido sa layunin ng paghahanap, wala ni isa sa mga batang talento ang nang-ahas na lumaban sa kabila ng pakiramdam na nilabag. Lahat sila ay kailangang masunurin na makipagtulungan kung gusto nilang mabuhay. Mahalaga ang privacy, ngunit mas mahalaga ang buhay. Mahigit sa 100 Divine God mula sa Enigmatic Sect ang naglabas ng kanilang mga espiritual na pandama at nilock ang aura ng lahat sa loob ng cosmos kung sakaling may nagtangkang tumakas. Peterson, alam kong dito ka nagtatago. Hindi ka makakatakas. Ngumisi si Tig sa mga tao. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Dustin na may bakas ng desperasyon. Ito ay isang sitwasyon na walang nakikitang pagtakas. Alam ni Dustin na sa sandaling hinayaan niyang hanapin ang kanyang soul sea, mahahanap si Peterson.
Kung tumanggi siyang buksan ang kanyang soul sea, si Peterson ay malantad kaagad. Malalantad tayo. Ang tanging paraan para makaalis tayo rito ay gamit ang iyong magic treasure. Peterson sighed sa pagbibitiw. Sige. Madaling sumang-ayon si Dustin sa isang banayad na tango ng kanyang ulo. Binata, buksan mo ang iyong soul sea at hayaan mo akong maghanap dito. Ang isang enigmatic sex Divine Realm Master ay walang sinabi kundi ang pagkonsensya kay Dustin. Bakit ako? Ano ang napakahusay tungkol sa enigmatic sect? Bakit ka namin hahayaang hanapin ang aming soul seas? Dahil malantad pa rin siya. Hindi na nag-abala pa si Dustin na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Oh, ang mga mag-aaral ng Divine Realm Master ay nagkontrata hanggang sa halos hindi na makita ang dilim. Gusto mo na bang mamatay? You damn brat, sa loob ng isang sandali at sa susunod. Ang galit ng Master ay tumama sa kisame. Ikaw ang gustong mamatay. Ngumisi naman si Dustin sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas bago agad kumilos si Dustin. Whoosh! Isang malakas na atake ng aura ng espada ang tiyak na sumambulat sa kanya. Ang halos nakakabulag na liwanag ng espada ay lumitaw sa isang iglap. Ang 800 milyong pag-atake ng espada ay pinagsama sa isang galaw. Bang! Nag-spray ang laman at dugo kung saan-saan habang ang Master ay sumabog sa pagkakadikit sa aura ng espada. Maging ang kanyang espiritual na kaluluwa ay hindi nakaligtas sa pagkawasak. Dalhin mo! Hamon ni Dustin at mabilis na naglabas ng isang divine level longsword. Puff! 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 Ang nakabulag na liwanag ng espada ay kumislap mula sa mahabang espada. Ang bawat direksyon sa paligid niya ay binawahan ng 800 milyong aura ng espada na umaagos na parang tubig. Ang bawat isa sa mga sword aura ay direktang nakatutok sa isang Divine Realm Master. Walang maihahambing sa bilis ng 800 milyong sword aura na nakakonsentre sa isa. Bukod dito, inilunsad ni Dustin ang kanyang pag-atake ng halos walang babala. Maging ang mga banal na Diyos ay nahuli ng walang kamalay-malay at nakatitig lamang sa kawalan kung ano ang susunod na gagawin. Matapos pagsamahin ni Dustin ang orihinal na binhi ng swordsmanship ng Divine Swordsman. Ang kanyang cultivation base sa swordsmanship ay umabot sa isang kahanga-hangang antas. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi maaaring malampasan ang kanyang pagiging espada. Habang parami ng parami ang sword aura na patuloy na lumalas, ang mga master ng Divine Realm ay sunod-sunod na sumabog bago pa man sila makalaban. Parehong nawasak ang kanilang mga katawan at kaluluwa sa isang iglap. Wow! Lahat ng tao sa loob ng cosmos ay nakatitig lamang sa matinding pagkabigla sa madugong eksenang nangyayari sa ilalim ng mabituing kalangitan. Wala pang 3 segundo, 12 ng mga master ng Divine Realm ang nabasag sa gulo ng laman at buto. Lahat sila nanlamig sa kinatatayuan nila. Kahit nasa harapan na nila ang ebidensya, hindi pa rin makapaniwala ang ilan sa kanila. Paano naging posible para sa isang Heaven Immortal na pumatay ng 12 ng mga master ng Divine Realm sa isang iglap? Sobra na ito. Damn it, sa lalong madaling panahon. Ang mga banal na Diyos ng enigmatic sect sa wakas ay natauhan at galit na umuungal. Ang bawat isa sa kanila ay ang gulugad ng enigmatic sect. Gayunpaman, 12 sa kanila ang namatay sa isang kisap mata. Isa itong malaking kawalan at isang malaking insulto sa kanilang sekta. Yung batang yun. Nakikita ko. Ikaw ay disipulo ni Peterson. Tell me, saan siya nagtatago? Sa sandaling dama po ang kanilang mga mata kay Dustin. Agad na napagtanto ni Tig at ng iba pang mga banal na Diyos kung sino si Dustin. Hindi ganoon kadaling mahuli ang aking amo. Bastard. Maghintay at tingnan lamang. Balang araw. Babayaran kita ng mabigat para sa ginawa mo sa aking amo. Ninitian siya ni Dustin bago niya inilabas ang reincarnation token. Handa na itong i-activate. Ikaw ay isang talentadong binata. Tig, huwag mo siyang sasaktan. Isang malakas na boses na may napakalakas na kapangyarihan ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Pagkatapos, isang projection ng isang napakalaking figure ang nakita sa malayong kalangitan. Bagamat nasa harap ng kanilang mga mata ang figure, walang nakakuha ng malinaw na larawan sa kanya. Sa sandaling iyon, sa hitsura ng misteryosong figure,
Ang kabuuan ng Celestial Cyan Kingdom ay tumahimik. Ang lahat ng mga nilalang sa loob ng cosmos na ito ay ginawa sa isang gulat. Bumangon ang takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Wala man lang ng ahas gumawa ng ingay. Karamihan sa mga mahihinang nilalang ay natagpuan na wala silang kontrol sa kanilang sarili. Direkta silang lumuhod sa lupa na parang tinutulak ng kung anong puwersang hindi nakikita. Ang tanging magagawa lang nila ay manginig sa takot. Pagbati, Mr. Zug. Sa kalangitan, ang lahat ng mga Divine God at Master sa Divine Realm mula sa Enigmatic Sect ay yumukod sa figure ng may paggalang. Ang mga batang mahuhusay na magsasaka mula sa labas ng mundo ay namutla at nanginginig sa takot. Takot sila na tila hindi man lang sila ng ahas na huminga. Dustin, ingatan mo siya. Isa siya sa mga premium grade na Divine God sa Celestial Cyan Kingdom. Si Egbert Zug, bulong ni Peterson kay Dustin na may halong pag-aalala. Isang premium grade na banal na Diyos. Bulalas ni Dustin. Nagulat siya sa detalyeng ito. Ang Tig ay isang preliminary grade na banal na Diyos lamang. Si Peterson ay isang medium grade na banal na Diyos. At ang lalaking ito ay isang premium grade na banal na Diyos. Hindi ito kapani-paniwala. Napaisip si Dustin sa sarili. Ang talino mo talaga, binata. Mas malakas ka pa sa akin noong kaedad mo ako. Sa pagkakataong ito, sana ay makapagsumikap ka at makuha ang magulong puno ng mundo para sa amin. Kung maibabalik mo ang magulong puno ng mundo, dadalhin kita sa ilalim ng aking pakpak bilang aking personal na alagad. At pagkatapos, magagamit mo ang lahat ng cultivation resources sa Celestial Cyan Kingdom. Medyo patagang sabi ni Egbert Zug. Hindi siya nag-effort na gawing nakakaakit ang kanyang alok. Alam niyang, tatanggapin ng sino mang nasa tamang pag-iisip ang alok. Bagamat ang kanyang boses ay bahagya pang mas malakas kaysa sa isang bulong. Ito ay malakas. Niyanig nito ang buong Celestial Cyan Kingdom. Dapat pinagtatawanan mo ako. Nag-alok ang premium grade Divine God na tanggapin ang maruming brat na ito bilang kanyang personal na alagad. Malinaw na narinig ng lahat ng mga nilalang sa Celestial Cyan Kingdom ang anunsyo ni Egbert Zug. Ang mga salita ni Egbert ay labis na nakakagulat. Iniwan nito ang lahat ng mga nilalang sa isang estado ng lubos na pagkabigla. Ito ay isa sa mga pinakadakilang karangalan na kinuha bilang isang personal na disipulo ng isang premium grade na banal na Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng premium grade na banal na Diyos ay parehong hindi maarok at mabigat. Kahit na ang Celestial Cyan Kingdom ay isang sikat na magulong sinaunang kaharian ng Sea of Chaos, mayroon pa ring dalawang premium grade na banal na Diyos sa loob nito. Kung ang Panginoon ng isang tao ay isang premium grade na banal na Diyos, magagawa niya ang anuman at walang maglalakas loob na guluhin siya sa Sea of Chaos. Lahat ng mga katutubong nilalang sa Celestial Cyan Kingdom at mga batang talento mula sa labas ng mundo ay nainggit kay Dustin. Bakit siya pipiliin ng premium grade Divine God kaysa sa akin? Maraming nilalang ang nag-isip habang nakatitig kay Dustin. Nakaberde sa inggit, mukhang kailangan kong makisama sa brat na simula ngayon. Kung siya ay talagang magiging alagad ng banal na Diyos na ito ng premium. Siya ay magiging isang malaking shot sa dagat ng chaos. Ang anunsyo ay nag-udyok sa maraming mga nilalang na magpasya na maging kaibigan si Dustin. Kahit na kinasusuklaman nila siya. Mr. Zug. Nabalisa din si Tig sa narinig. Kung talagang tatanggapin ni G. Zug si Dustin bilang kanyang disipulo. Mas mataas ang katayuan niya kaysa sa akin sa Celestial Cyan Kingdom. Napagtanto niya, ang iyong personal na sama ng loob ay hindi nararapat na banggitin kapag ang kapalaran ng ating Celestial Cyan Kingdom ay nakataya. May kakaibang talento ang binatang ito. Kailangan natin siya. Sinabi ni Egbert Zug kay Tig na may awtoridad. Tama ka, sir. Sagot ni Tig. Napakagat dila. Ang tugon na ito ay malinaw na labag sa kanyang kalooban. Kinailangan niyang mawala ang sama ng loob kay Dustin kahit na ayaw niya rin. Bagamat isa rin siyang banal na Diyos, hindi siya mapapantayan ni Egbert Zug. Kung magalit siya kay Egbert Zug, maaaring kitilin ng huli ang kanyang buhay gamit lamang ang kanyang isip. Palihim na sinulyapan ni Tig si Dustin.
Hindi niya naitago ang sama ng loob na bumalot sa kanya na umabot sa kanyang mga mata. Mas mukhang sabik na siyang ilabas si Dustin. Hindi nakaligtas kay Dustin ang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Binalik niya ang tingin kay Tig at nginisyon siya. Old bastard. Just watch me. I will strike you down myself one of these days. Nakipag-usap si Dustin kay Tig sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nais ni Tig na siya ay patayin. At si Dustin ay sabik din na wakasan ang kanyang buhay. Nahaharap sa tahasang pang-asar ni Dustin. Lalo pang nakaramdam ng galit si Tig. Ngunit dahil nasa paligid si Egbert Zug, kinailangan ni Tig na pigilan ang kanyang galit. Hindi ako makapaniwala na nanalo si Dustin sa pabor ni Egbert. Mukhang ligtas na tayo pansamantala. Sa loob ng Slave Tower, nakahinga ng maluwag si Peterson. Tiniyak na ngayon ang kanilang kaligtasan. Kahit saglit lang. Binata, ano ang pangalan mo? Tanong ni Egbert Zug, habang diretsyong humarap kay Dustin. Sir, ako po si Dustin Lin. Magalang na sagot ni Dustin na bahagyang yumoko. Laging iginagalang ni Dustin ang mga nagpakita ng paggalang sa kanya. Dahil si Egbert Zug ay nagpakita ng matinding interes sa kanya at mabait sa kanya. Magiging magalang din siya sa kanya. Nakita ko, Dustin, maglalagay ako ng 3 omnipotent skill sa katawan mo. Kung makatagpo ka ng anumang panganib sa prehistoric relic, ang aking makapangyarihang mga kasanayan ay panatilihin kang ligtas. Higit sa lahat, maaari kang makatagpo ng magulong puno ng mundo doon. Kung ito ay lumalaban kapag sinubukan mong paamuin ito, ang aking makapangyarihang kakayahan ay makakatulong sa iyo na harapin ang paglaban nito. Tiniyak ni Egbert Zug kay Dustin. Nakipag-usap siya kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Kaya walang nakakarinig sa usapan nila maliban kay Dustin. Shoop, shoop, shoop. Sa langit, itinaas ng projection ni Egbert ang kamay at 3 sinag ng nakasisilaw na gintong ningning ang bumaril at agad na pumasok sa katawan ni Dustin. Marahas na umiling si Dustin na parang may nagmamay-ari. 3 pang daloy ng enerhiya ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang napakalawak na enerhiya ay may kakayahang sirain ang anumang bagay. Ano ang mga ningning na iyon? Nakita ng lahat sa kalangitan ang gintong ningning na pumasok sa Dustin. Sila ay isang bagay na napakahalaga. Muli, nilamon ng inggit ang bawat nilalang. Walang duda na ang isang regalo mula sa isang premium grade na banal na Diyos ay may napakalaking halaga. Salamat sir. Pasasalamat na sabi ni Dustin. You're welcome. Sana maibalik mo ang magulong puno ng mundo. I wish you luck. Isang maliit na ngiti ang tugon ni Egbert Zug. Sige, maaari ka nang umalis. Ngayon, good luck ulit, sabi ni Egbert Zug sa kanila. Mas matigas ang boses niya kaysa kanina. Pagkatapos, ang kanyang malaking imahe na nabuo sa kalangitan ay nawala. Terena. Isang payat na matandang lalaki ang lumitaw sa harap ng lahat. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay. Isang higanteng airship ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang sisidlan ay gininto ang kulay na may ulo ng dragon at isang phoenix stern. Ito ay mukhang napaka-engrandi at maharlika. Ang payat na matandang lalaki ay itinaas ang kanyang manggas at sinenyasan ang lahat ng mga kabataang mahuhusay na magsasaka at ang kanilang mga tagapaglingkod sa airship. Pagkatapos ay tumayo siya sa yulunan ng sisidlan at nagputok ng formula dito. Ang barko ay lumipad palabas ng Celestial Cyan Kingdom at mabilis na tumulak patungo sa Sea of Chaos. Kasabay nito, mayroong isang hindi maarak na espasyo sa kailaliman ng kawalan sa itaas ng Celestial Cyan Kingdom. Ang espasyo ay napuno ng gintong ambon at kumikinang na gintong mga ilaw. Sa puwang na ito, mayroong 2 vortex na nagpalabas ng mga kapangyarihan ng batas ng tuloy-tuloy. Wala silang mga regular na hugis na kilala sa sangkatauhan. Ang 2 vortex ay ang 2 premium grade na banal na Diyos sa Celestial Cyan Kingdom. Egbert, tatanggapin mo ba talaga yang Dustin na yan bilang personal mong alagad? Tanong ng isa sa mga vortex. Mahirap sabihin ngayon. Hindi ko naman talaga sinasadya yon. I was trying to get him to trust me para makapag-focus siya sa pagkuha sa amin ng magulong puno ng mundo. Ang lalaking ito ay maraming sikreto sa loob niya.
Natagpuan ko ang pinakamahalagang kayamanan ng espiritual na lahi sa kanyang soul sea, ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Bukod doon, may kasama rin siyang magulong magic treasure. Napakataas ng antas ng magic treasure na iyon. Kahit ako ay hindi makalaban sa tukso nito. Hindi pa ako nakapagdesisyon na kunin siya bilang aking alagad. Tatawid ako sa tulay na iyon pagdating ko doon. Walang duda na ang lalaki ay talagang isang kahanga-hangang magsasaka. Kung maibabalik niya ang magulong puno ng mundo at ibigay sa akin ang espiritual na puno, ang espiritual na dragon at ang magulong magic treasure, iisipin kong tanggapin siya bilang aking personal na disipulo. Sagot naman ng kabilang puyo ng tubig. Well, I can see that Dustin is not only talented, but also a man with great fortune. Sana maibalik niya sa atin ang magulong puno ng mundo. Sana, sabi ng unang puyo ng tubig. Sa Sea of Chaos, ang sikat na higanting airship ng Celestial Cyan Kingdom ay gumagalaw ng napakabilis. Ang airship ay nagsakay ng humigit kumulang 20 Divine God at napakaraming kabataang talento. Ang mga kilalang Divine God na ito ng Celestial Cyan Kingdom ay inutusang magsagawa ng isang mahalagang gawain. Mayroong humigit kumulang daan-daang libong kabataang talento ang nakasakay sa napakalaking barko. Ang ilan sa kanila ay naglaan ng oras upang linangin sa katahimikan, habang ang iba ay nagchat upang makilala ang isa't isa. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nanatili sa kanilang distansya mula sa Dustin. Maya't maya ay palihim silang tumitingin sa kanya habang nanginginig sa takot. Inukit ni Dustin ang isang hindi malilimutang alaala sa kanilang mga ulo nang pumatay siya ng 12-dosenang mga master sa Divine Realm mula sa enigmatic sect sa isang iglap ng hindi kumikibo. Kitang-kita pa rin nila ang eksenang iyon sa kanilang isipan, na naging dahilan para mahirapan silang ituring siya bilang isang normal na nilalang. Tila tinitingnan ng marami si Dustin bilang isang walang awa na tao. Hindi sila nang ahas na saktan siya sa anumang paraan. Ngunit sa parehong oras, nag-iingat sila ng masamang hangarin sa kanya. Gayunpaman, hindi lahat ay nag-iisip sa ganitong paraan. Dustin, tama ba? Siya si Shepherd Wu. Galing ako sa Black Cosmos. Ikinagagalak kitang makilala. Isang medyo matipunong lalaki ang lumapit kay Dustin at nagpakilala sa masigasig na tono. Ang lalaking ito ay tumingin sa bilog na parang bola. Ngunit isa rin siya sa mga kilalang talento sa Divine Realm. Oh, hi! Napatingin sa kanya si Dustin at bahagyang tumango. I'm sorry to disturb you. Pero gusto ko lang sabihin na ang galing mo. Para akong fan at idol kita. Marami na akong nakitang iba pang mga batang talento. Ngunit walang katulad mo. Mula noong unang beses kong nasaksihan ang iyong mga kakayahan, sinabi ko sa aking sarili na ikaw ay isang tunay na talento. Upang maging mas tumpak, ikaw ay isang walang katulad na henyo sa lahat ng cosmos. Nagpatuloy si Shepherd Wu sa kanyang taos-pusong deklarasyon ng pagkamangha sa mga talento ni Dustin. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay agad na pumukaw ng matinding kawalang kasiyahan sa iba pang mga kabataang talento sa kanilang paligid. Nagsimula silang sumulyap sa kanya ng hindi magiliw na mga mata. Kung hindi lang dahil kay Dustin, may nagtangkang laslasin na ang lalamunan ni Shepherd Wu para patahimikan ang malaking bibig nito. Sigurado ka bang gusto mong sabihin ng malakas ang mga bagay na iyon? Hindi ka ba natatakot na magalit ang iba sa airship na ito? Dapat alam mo na karamihan sa kanila ay ayaw sa akin. Sigurado ako na maghihintay sila ng pagkakataon na makipagtulungan sa iyo at patayin ka. Nakangiting sagot ni Dustin na walang bahid ng pag-aalala sa mukha. Parang sinasabi niya na kung may nangyari kay Shepherd Wu, hindi niya kasalanan. Nang marinig ang mga salita ni Dustin, nagkaroon ng reflex si Shepherd Wu na hawakan ang kanyang leeg at tumingin sa paligid sa takot. Medyo namutla ang ekspresyon ng mukha niya nang malaman niyang may sinabi siya na medyo insensitive. Habang patuloy siyang lumilingon, napansin niya ang mga titig ng mga batang talento sa barko. Sinadya niya lang orihinal na purihin si Dustin. Ngunit sa kahabaan ng paraan, parang ang lahat ng iba pang mga kabataang talento doon ay ganap na mahina at walang silbi. Siyempre, ito ay lubos na magagalit sa kanila.
Ano ang isang simpleng isip na tao? Hindi napigilan ni Dustin na matawa sa kanyang puso nang makita ang pagbabago sa mukha ni Shepherd Wu. Maya-maya, naikuyom ni Shepherd Wu ang kanyang mga kamao at muling hinarap si Dustin na nagsasabing, "Hindi ako natatakot sa iba. Dahil mula ngayon, Dustin, ako na ang magiging tagasunod mo. Pwede mong tanungin kung ano ang gusto mong gawin ko." Seryoso ang mukha. Ipinahayag na lang ni Shepherd Wu sa harap ng lahat na gusto niyang maging sidekick ni Dustin. Hinahangaan ko ang determinasyon ng taong ito. Naisip ni Dustin habang palihim siyang ngumiti. Kaya, mula ngayon, sasamahan na kita at susundan kita sa iyong mga pakikipagsapalaran. Agad na umupo si Shepherd Wu sa tabi ni Dustin, na ipinapalagay ang pagiging tapat na tagasunod. Walang anumang intensyon si Dustin na makakuha ng tagasunod sa oras na ito. Ngunit wala siyang puso na itaboy ang isang tao na kasing tiyaga ni Shepherd Wu. Bukod dito, sa kabila ng pagkakaroon ng pangangatawa na malayo sa pagiging fit, si Shepherd Wu ay isa pa ring makapangyarihang cultivator sa Divine Realm. Sa katunayan, halos lahat ng mga batang talento sa airship ay nasa Divine Realm. Sa nakalipas na ilang panahon, ang Divine Realm ay itinuturing na ang pinakamalakas at pinakamataas na antas ng pag-iral sa tinubuang bayan ng Dustin. Gayunpaman, marami pa ring tao sa ibang mundo ng Sea of Chaos na nakarating sa Divine Realm sa murang edad. Ayon kay Peterson, kung ang 3,000 malaki at maliit na cosmos ay hindi nagkaroon ng labis na pinsala sa panahon ng labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos, maaaring sila ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga komunidad sa mundo sa buong Sea of Chaos. Nang makitang si Shepherd Wu ay desperadong kumapit kay Dustin. Walang ibang mga batang talento sa airship ang nang-ahas na gumawa ng hakbang laban sa kanya sa ngayon. Samantala, ang airship ay kumikilos pa rin sa pinakamataas na bilis habang ito ay tumawid sa dagat ng Chaos. Nakaupo ng comfortable sa loob ng airship. Naramdaman ni Dustin na ang espasyo at oras ay nahahati at wala sa kanilang karaniwang kalagayan. Hindi ba't masyadong mabilis? Natarante si Dustin nang maramdaman niya ang napakabilis na takbo ng higanteng airship. Sa katunayan, ito ang pinakamabilis sa lahat ng lumilipad na magic treasures na nakita ni Dustin. Haha, nahihirapan ka bang paniwalaan? Bilang isang magulong sinaunang kaharian sa Sea of Chaos, ang Celestial Cyan Kingdom ay may maraming mapagkukunan na maaari mo lamang pangarapin. Kunin ang airship na ito halimbawa. Ito ay isang mataas na antas ng banal na kayamanan ng mahika. Madali itong tumawid sa Sea of Chaos kahit na sa lahat ng panganib na maaaring makaharap nito. Ano man ang uri ng magulong windstorm o kulog, kaguluhan sa kalawakan, mga pirata, o kahit na mabangis na ibon at hayop na ipinanganak sa kaguluhan na sinasalubong ng airship, mananatili itong ligtas at hindi magkakaroon ng anumang pinsala. Natuwa si Peterson habang ipinaliwanag niya ang galing ng barko. Oo, tama iyan. Noong naglalakbay ako at naglilinang dito sa Sea of Chaos, narinig ko na ang tungkol sa bagay na ito. At ang gusto ko lang ay magkaroon nito. Ibinahagi ni Hare ang kanyang kwento na may ngiti sa kanyang mukha. Oo naman. Ang napakalaking airship ay maaaring makayanan ang lahat ng uri ng mga panganib sa daan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang libo-libong hanay sa antas ng banal na Diyos na nasa paligid nito. May mga arrays para sa depensa, opensa, stealth, espiritual na pagtitipon ng enerhiya, at iba pa. Bukod dito, ang airship mismo ay binubuo ng napakabihirang at malakas na materyal. 1/3. Kapag ang airship ay nasa panganib, ang mga array ay automatikong isaaktibo ng sabay-sabay. Ang kaligtasan ng mga pasahero at lahat ng nasa loob nito ay maaaring ganap na matiyak. Ilang sandali pa, may nakasalubong silang grupo ng mga pirata. Daan-daang mga barkong pirata ang nakapalibot sa airship. Kaagad, daan-daang makapal na kristal na canyon ang pinakawalan at nakaunat mula sa higanteng airship. Binomba nila ang mga barkong pirata at nilabanan silang lahat ng sabay-sabay ng higit sa kalahating araw. Ang mga pasahero ay walang ginawa kundi panoorin ang mga barkong pirata na isa-isang natalo. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ng mga pirata na wala silang magagawa.
Kaya't nag-aatubili silang umatras. Wow! Nakakamangha ang kapangyarihan ng barkong ito. Ngayon gusto ko na rin. Tahasang inamin ni Dustin ang kanyang pagnanais na makakuha ng ganitong uri ng magic treasure. Mas mabuting ilisto ko ito bilang isang pangunahing prioridad sa malapit na hinaharap. Lihim niyang sabi sa sarili. Muling nag-aalab ang hilig ni Dustin para makakuha ng magagandang bagay. Makalipas ang halos kalahating buwan ng paglalakbay, biglang lumitaw ang isang madilim na lugar sa harap ng airship. Madaling mapansin ng isang tao na ito ay hindi lamang ordinaryong kadiliman. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan. Isang ganap at walang hanggang kawalan. Ang madilim na lugar ay umaabot ng daan-daang milyong milya. Walang maglalakas loob na makipagsapalaran sa lugar na ito nang hindi lubusang handa. Kung hindi sila babalik. Kung gayon, ito ba ang kilalang mundo ng kadiliman? Nagbulungan ang ilang matatalinong kabataang talento. Kakasabi lang ba nila ng World of Darkness? Ito ang unang pagkakataon ni Dustin na makarinig ng ganoong bagay. Kahit sa Sea of Chaos, ang mundo ng kadiliman ay itinuturing na isang napakahiwagang lugar. Sa loob nito, walang kahit katiting na liwanag ang maaaring tumagos. Bukod dito, ang lugar na ito ay parang isang bangungot para sa mga magsasaka dahil ang kanilang espiritual na kahulugan ay hindi gagana doon. Sa madaling salita, ang isang cultivator na papasok sa mundo ng kadiliman ay katumbas ng isang bulag na hindi nakakakita o nakakakita ng anuman. At hulaan mo, kahit na ang mga banal na Diyos ay walang pagbubukod. Paliwanag ni Peterson. Hoy, sandali, nasa mundo ng kadiliman ba ang prehistoric relic na iyon? Naalala at tinanong ni Peterson ang isa sa mga banal na Diyos sa barko. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang prehistoric relic ay wala sa World of Darkness. Gayunpaman, kung gusto nating marating ang lugar kung saan naroon ang prehistoric relic, wala tayong ibang pagpipilian kundi dumaan sa mundo ng kadiliman. Pagkatapos nito, papasok ang airship sa World of Darkness. Kailangan kong kumalma ang lahat. Ginagarantiya ko ang lahat ng ating kaligtasan. Sinigurado namin na ang lahat ay naihanda ng mabuti bago kami tumuloy. Isang manipis na banal na Diyos ang tumugon sa mga alalahanin at umaliw sa mga batang talento. Matapos matiyak ng banal na Diyos, ang mga batang talento na sakay ng airship ay unti-unting kumalma at ang kanilang pagkabalisa ay nabawasan. Ang Celestial Cyan Kingdom ay nag-recruit ng napakaraming kabataang mahuhusay na mandirigma para sa kapakanan ng magulong puno ng mundo. At bawat isa sa kanila ay may mga natatanging kakayahan. Whoosh! Sa wakas, ang airship ay nakapasok na sa mundo ng kadiliman. Nilamon ng walang hangganang kadiliman ang airship sa isang iglap. Naging itim ang lahat. Naramdaman ng lahat na parang gumagapang ang dilim sa ilalim ng kanilang balat at nilalamon sila. Di nagtagal, ang walang katapusang kadiliman ay nagpahirap sa kanila sa pisikal at mental. Nagsimula silang makaramdam ng hirap sa paghinga. Nakakatakot lang ito. Parang bulag ang mga tao sa airship. Ang mas masahol pa, hindi nila maramdaman ang anuman sa pamamagitan ng kanilang espiritual na mga pandama. Para silang nawala ng katawan. At ang kanilang mga kaluluwa ay nakulong sa isang madilim na lugar. Maging si Dustin ay nagulat. Taglay niya ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon, na nagpakain sa kanyang espiritual na kaluluwa sa kanyang soul sea upang patuloy na gawing makapangyarihan ang kanyang espiritual na kahulugan. Sa totoo lang, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay mas malakas kaysa sa maraming mga master sa Divine Realm. Gayunpaman, kahit na paulit-ulit niyang inilabas ang kanyang malakas na espiritual na pakiramdam, wala siyang maramdaman. Ayaw niyang aminin. Ngunit pakiramdam niya ay wala rin siyang kapangyarihan sa sitwasyong ito. Pum! Biglang inatake si Dustin sa dilim. Tinansya niya na mayroong hindi bababa sa 6 hanggang 7 tao sa likod ng pag-atake. Bagamat wala siyang makitang anuman, malakas niyang napaunlad ang iba niyang pandama sa paglipas ng mga taon. Lalo na pagdating sa pagdama ng panganib. Kaya, halos hindi siya nakatakas sa mga pag-atake, bago ito direktang tumama sa kanya. Pagkatapos, bumunot siya ng mahabang divine level na espada na kasing bilis ng kidlat.
Gamit lang ang kanyang instinct at iba pang senses. Nilaslas niya ang kanyang espada sa dilim. Swing! Splat! Nagkaroon ng sunod-sunod na malulutong na tunog ng pagpunit ng laman. Alam ni Dustin na nalaslas niya ang ilan sa hindi niya kilalang mga kaaway. Ting! Tulong! May umatake sa akin. Hindi kalayuan sa kanya. Ang boses ni Shepard ang nagpa-alerto kay Dustin. Nang marinig ang kanyang boses, mabilis na natukoy ni Dustin ang kanyang posisyon at iwinagayway ang kanyang mahabang espada. Isang napakalawak na aura ng 800 milyong atake ng espada ang nagsanib sa isang pagsabog na parang tidal wave, na bumubuo ng isang protection na kalasag na mahigpit na nagpoprotekta kay Shepard. Bumagsak, splat, umalangaw-ngaw sa dilim ang isa pang sunod-sunod na tunog na nakakapunit ng laman. Manatili kang malapit sa akin. Sigaw ni Dustin. Whoosh! Dahil madilim na ang paligid. Sumugod na lang si Shepard sa boses ni Dustin hanggang sa mabunggo siya nito. Hoy mataba! Mag-ingat ka! Nakagat ni Dustin ang labi habang pilit na inaatres ang balto ng katawan ni Shepard. Sorry! Natakot lang ako. Habang mas malapit ako sa'yo, mas ligtas ang pakiramdam ko. Walang hiyang sabi ni Shepard habang nakatayo sa tabi ni Dustin. Tick, this guy is gross me out. Naisip ni Dustin habang naiinis sa mga salitang narinig. But then again, wala siyang choice kundi dumikit din ng malapit kay Shepard dahil mas mahirap protektahan siya kung napakalayo niya sa kanya. Dustin, ang mga taong ito ay dapat na mula sa enigmatic sect. Si Tig siguro ang nagpadala sa kanila. Tanging ang mga tao ng Celestial Cyan Kingdom ang nakakaalam na dadaan tayo sa mundo ng kadiliman. Ang paglalakbay na ito ay inayos para sa mga batang mahuhusay na mandirigma upang pumunta sa sinaunang relic. Bilang isang makapangyarihang figure, dapat itong malaman ni Tig. Ito ay masyadong makulimlim upang maging isang pagkakataon. Halatang pinaghandaan ito. Nakita siguro ni Tig ang pagkakataong ito para tapusin ako. Inilatag ni Peterson ang kanyang kutob. Well, walang duda dyan. Walang maglalakas loob na itaboy kami sa isang sulok maliban sa kanya. Natatakot siya na babalik ka at maghayganti sa oras na gumaling ka. Kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay ngayon para maalis ka. Pinagtibay ni Dustin ang hinala ni Peterson. Inihanda din nila ang kanilang sarili para sa susunod na alon ng pag-atake mula sa mga hindi kilalang umaatake. Sinubukan ni Dustin na i-compose ang sarili at palawakin ang saklaw ng kanyang physical senses. Kinailangan niyang umasa sa kanila dahil hindi gumagana ang kanyang espiritual na pakiramdam. Biglang nakaramdam ng panginginig si Dustin hanggang sa kaibuturan niya. Ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na ang mga umaatake ay hindi lamang mga ordinaryong master. Imposible naman. Pero parang kitang-kita nila si Dustin kahit sa sobrang dilim na ito. Bumagsak. Boom! Sa isang iglap, dalawang nakakatakot na enerhiya ang dumating kay Dustin mula sa magkaibang direksyon. Sila ay dumating sa pagsingil sa kanya sa napakalaking bilis na hindi siya nakaiwas. Ang epekto ng pag-atake ay lubhang mapanira. Basag. Sa ilalim ng kahanga-hangang presyon. Nagsimulang mabali ang mga buto ni Dustin. Dustin, mag-ingat ka. Inaatake ka ng dalawang Divine God. Mabilis siyang binalaan ni Peterson. Alam ito ni Dustin. Dahil sa ngayon, sila lang ang maaaring gumawa ng ganito kalaking pinsala sa kanya. Sa harap ng matinding panganib. Dali-dali niyang dinala si Shepard sa Slave Tower. Hanggat gusto niyang isakay din ang sarili. Hindi siya makapasok sa Slave Tower. Ang pangunahing dahilan ay ito ay isang mababang grade special magic treasure lamang. Malaki ang posibilidad na ang tore ay madudurog ng mga banal na Diyos sa loob ng isang segundo. At pagkatapos ay mapatay ang lahat ng nasa loob nito. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang kanyang mga kalaban. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang espada at sumugod pasulong habang nilalaslas niya ang espasyo. Ang aura na nagmumula sa 800 milyong mga espada ay nagpoprotekta sa kanya habang siya ay sumugod. Kunin mo ito. 3 galaw ng Heavenly Fighting Skill. Agad na lumitaw ang 3 malalakas na sibat sa mga kamay ni Dustin.
At sabay-sabay niyang ibinato ang mga iyon. Na-activate ang Sky Piercing skill. Na-activate ang Sky Collapsing skill. Na-activate ang Sky Obliterating skill. Ngunit alam ni Dustin na ang mga ito ay malayo sa sapat. Kasing bilis ng kidlat, ipinakita ni Dustin ang 8 pamana na natutunan niya mula sa panloob na mundo ng Millstone of Reincarnation sa mundo ng Divine Being. Nagsisimula pa lang ako. Golden Sun Divine Art. Time Feast. Nagpatuloy si Dustin at inilabas ang lahat ng 8 mana ng sunod-sunod. Higit pa, hindi pa siya tapos, sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Daan-daang divine level magic treasures ang lumipad palabas. Ang bawat isa sa kanila ay sabay na isinaaktibo at pinrotektahan siya habang pinalibutan siya. Tinawag din niya ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon sa kanyang soul sea na naglabas ng napakalawak na espiritual na enerhiya ng kaluluwa upang lubos na maprotektahan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Para sa sino mang magsasaka, hanggat ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nabubuhay pa, hindi siya mamamatay kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay ganap na nabasag. Dustin, tulungan mo ako. Nag-alok si Peterson dahil hindi siya maaaring umupo na lamang habang tinatanggap ni Dustin ang lahat ng pinsala. Anong sinasabi mo, Peterson? Kakagising lang ng katawan mo at sobrang hina pa rin. Hindi na ikaw ang dating Divine God. Kung pilit kang lalaban sa iyong kasalukuyang estado, maaari mong wakasan ang pagkasira ng iyong kaluluwa kung gagamitin mo ang lahat ng iyong banal na enerhiya. Nagulat si Hare sa plano ni Peterson at agad siyang pinigilan. Hindi, Master. Makinig ka kay Master Hare. At saka, mas kilala ko ang sarili ko kaysa kanino man. Walang paraan na mamamatay ako dito. Pinigilan din ni Dustin si Peterson na kumilos pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Hare. Bumagsak. Boom! Sa dilim. 2 napakalaking enerhiya ang bumagsak kay Dustin. Galit na galit silang nabangga sa depensa ni Dustin. Gayunpaman, hindi nagtagal ang mga kakayahan ni Dustin. Hindi nagtagal ay naramdaman niyang winasak ng 2 malalaking puwersa ang kanyang mga depensa at direktang tumama sa kanyang katawan. Ang epekto ay nagpalipad sa kanya sa hangin. Pagkatapos, malakas siyang bumagsak sa lupa. Pakiramdam niya ay nabali ang bawat buto sa kanyang katawan. Namilipit siya sa sakit. Durog na pala ang kalahati ng katawan niya. Kung hindi dahil sa kadiliman. Ito ay isang kahindek-hindek na madugong tanawin na pagmasdan. Sa kabutihang palad, kahit na may ganoong antas ng pinsala, maaari pa ring gumaling si Dustin. Sa kanyang Phoenix Nirvana skill, maaaring gumaling agad ang bawat bahagi ng kanyang pisikal na katawan. Maya-maya pa ay tumayo siya na parang walang nangyari. Dustin, paano ka makakaligtas sa pag-atake ng 2 Divine God nang walang gasgas? Napabuka ang bibig ni Peterson at Hare sa gulat. Ang mahiwagang kayamanan ng banal na Diyos ay nagsanggalang sa akin mula sa mga pag-atake. Sinunog ko rin ang ilan sa aking orihinal na asensya ng dugo. Sagot ni Dustin. Ilang minuto lang ang nakalipas. Kumuha siya ng malaking halaga ng magic treasure sa divine level at ginamit ang mga ito para itaboy ang mga pag-atake ng 2 Divine God. Ang paraan na ginamit ni Dustin sa laban ay hindi karaniwan. Ang kanyang mga kaaway ay walang ideya na kasama niya ang ilang daang mahiwagang kayamanan na nilikha ng mga banal na Diyos. Hindi karaniwan para sa mga ordinaryong magsasaka na magkaroon ng isang mahiwagang kayamanan sa banal na antas. Ngunit si Dustin ay isang pagbubukod. Nakakuha siya ng ilang libong magic treasure ng Divine God habang siya ay nasa panloob na mundo ng Millstone of Reincarnation sa Divine Beings World. Ngayon, kinailangan ni Dustin na gamitin ang mga magic treasure na iyon para iligtas ang kanyang sarili. Nadurog ang kanyang puso na panoorin silang nawasak. Ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon. Samantala, hindi ako makapaniwala. Ang brat na iyon ay may napakaraming magic treasure sa divine level. Mas marami siyang magic treasures kaysa sa akin. Iyan ay hindi ka paniwala. Isang banal na Diyos ang nagbahagi ng kanyang pagkabigo sa isa pang banal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nagulat din ako. Isa pa, nasa mundo ng kadiliman tayo. Halos lahat tayo ay bulag sa lugar na ito.
At hindi natin makuha ang kanyang kinaroroonan. Kahit na sa ating espiritual na kahulugan. Dahil dito mas nahihirapan tayong patayin siya. Sagot ng ibang banal na Diyos. Ang dalawang Diyos na ito ay tumanggap ng suhol mula kay Tig. Inatasan silang hampasin si Dustin habang siya ay nasa mundo ng kadiliman. Maaaring patayin ng dalawa si Dustin. At walang makakasaksi sa kanilang krimen. Ito ay dahil walang nakakakita ng kahit ano sa loob ng mundo ng kadiliman. Kahit na sa kanilang espiritual na kahulugan. Kaya naman, bago sila pumasok sa mundo ng kadiliman, natunton na ng dalawang divine god si Dustin. Ito ang dahilan kung bakit nagawa nilang salakayin siya sa dilim. Noong una, tiwala silang mapapapatay nila si Dustin sa isang suntok. At walang maghahinala sa kanila sa paggawa nito. Hindi nila inaasahang mabibigo sila sa misyong ito. Dustin, kailangan mong magpatuloy. Hindi sila madaling sumuko. Paalala ni Peterson. Sa pamamagitan nito, ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. At nagpalipat-lipat sa airship. Maya-maya, huminto siya sa kabilang sulok. Hindi maramdaman ng dalawang Diyos ang eksaktong lokasyon ni Dustin. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang paglansad ng pag-atake. Binomba nila ang barko ng malalakas na pag-atake. Ngunit nabigo silang matamaan ang kanilang target. Sa halip, maraming inosenteng magsasaka ang namatay sa pag-atake noong araw na iyon. Umalangaw-ngaw ang galit na hiyawan sa loob ng airship habang ang mga bangkay ng maraming magsasaka ay tumatakip sa sahig. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng isang dosenang banal na Diyos. Hiniling nila sa mga tao na manatiling alerto at tumayo malapit sa isa't isa. Huminto ang dalawang divine god. Bigla silang natakot na mahuli. Paano natin ipapaliwanag ito kay Tig sa sandaling bumalik tayo? Tinanggap ko ang deal dahil naisip ko na ito ay isang piraso ng cake upang patayin ang isang binata sa Heaven Immortal Realm. Hindi ko alam na magiging ganito kakomplikado. Malaki ang ibinayad sa amin ni Tig. Sabi ng isa sa mga banal na Diyos sa nag-aalalang boses. Huwag kang mag-alala, matatapos pa natin ang trabaho. Hindi ako naniniwala na tayong dalawa ay hindi makakapatay ng isang lalaki sa Heaven Immortal Realm. Sagot ng ibang banal na Diyos. Tama ka, kailangan nating gawin ang lahat para matapos ang brat na iyon. Ang unang banal na Diyos ay tumugon sa isang tango. Nakatago sa isang sulok ng airship. Tahimik na nakaupo si Dustin habang nakakross ang mga paa sa harap niya. Inayos niya ang kanyang paghinga habang ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaling at gumaling. Nawala niya ang isang bahagi ng kanyang orihinal na asensya ng dugo nang siya ay inatake. Ang orihinal na kakanyahan ng dugo ay isang mahalagang bahagi ng isang magsasaka. Maghintay kayong dalawa. Makakaganti ako sa iyo, sabi ni Dustin habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi mahalaga na ang kanyang mga kaaway ay mga banal na Diyos. Siya ay gagantay at makakaganti sa kanila. Dustin, kailangan mong maging alerto. Hindi ko akalain na madali silang sumuko. Paalala ni Hare. Tama siya. Kailangan mong maging maingat sa lahat ng oras. Kung kaya lang kitang protektahan. Pero hindi ko magawa dahil kagigising ko lang. Sa ngayon, mag-isa ka lang. Sabi ni Peterson. Master, huwag kang mag-alala. Kaya ko na ang sarili ko. Nakatuon ka sa iyong pagbawi at nabawi ang iyong lakas. Kapag nakabangon ka na, malalagay sa malaking problema si Tig. Tiniyak ni Dustin kay Peterson. Sa oras na ito, nawala na ang kaguluhan sa loob ng airship. Lahat, huminahon at kontrolin ang iyong sarili. Maaabot natin ang prehistoric relic sa isang araw. Isang banal na Diyos ang nagpahayag sa malakas na boses upang patahimikin ang mga tao sa loob ng airship. Everything is going well. Wala na kaming na-encounter na problema. Sabi ni Peterson, sabihin mo sa akin, ang mundo ng kadiliman ba ay isang mapanganib na lugar? Curious na tanong ni Dustin. Oo, ito ay, ang mundo ng kadiliman ay puno ng lahat ng uri ng hindi kilalang mga panganib. Sa palagay ko ang airship ng Celestial Cyan Kingdom ay may kamangha-manghang mga kakayahan sa pagtatanggol. Ginawa ka nitong hindi nakikita mula sa iyong mga kaaway at pinrotektahan ka sa proseso. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi nang ahas na maglakbay sa mundo ng kadiliman ng mag-isa.
Paliwanag ni Hare. Mukhang sulit ang magkaroon ng makabagong flying magic treasure kung gusto ng isa na tuklasin ang Sea of Chaos. Sabi ni Dustin. Siyempre, sina Peterson at Hare ay tumugon sa koro. Maya-maya lang ay may tumunog na ingay sa loob ng airship. Mas lumalakas ang pag-boom nito bawat segundo. Matangos ito sa tenga at napakalakas kaya nagising ang mga patay. Hindi ko kaya. Tinakpan ng mga tao sa loob ng sisidlan ang kanilang mga tainga at naghiyawan sa pagkabalisa. Papatayin tayong lahat. Anong ingay te? Pumapasok sa soul sea ko. Masakit. May nagpipiesta sa aking espiritual na kaluluwa. Ang ingay ay napakasakit. Ang ilang mga tao ay bumagsak sa sahig habang ang iba ay sumisigaw sa sakit. Tingnan mo. Ito ang madilim na tunog ng demonyo. Bantayan ang iyong soul sea. Huwag hayaan ang anumang bagay na tumuntong o pumasok sa iyong soul sea sa lahat ng paraan. I-activate kaagad ang iyong Identity Jade Token. Mayroong maliit na array sa loob ng bawat isa sa iyong mga token. Ang array ay gagana kasama ang defense array na naka-install sa airship. Dapat nitong pigilan ang madilim na tunog ng demonyo sa pagpasok sa iyong soul sea, isa sa mga banal na Diyos na itinuro. Sabay-sabay, ang mga tao sa loob ng airship ay nag-activate ng kanilang mga token ng pagkakakilanlan at hinintay silang gumana. Oo naman, kapag naging aktibo na ang mga token, huminto ang malakas na ingay sa pagpasok sa soul sea nila. Hindi ako makapaniwala na narinig namin ang madilim na tunog ng demonyo. Buti na lang. Alam ng mga tao mula sa Celestial Cyan Kingdom kung ano ang tungkol sa ingay at kung paano ito mapipigilan. Kung hindi, lahat ng nasa airship ay mamamatay. Sabi ni Peterson. Hindi pa rin siya makapaniwala sa naranasan nila. Ang madilim na espiritual na demonyo. Mukhang tama ang alamat. May mga madilim na espiritual na demonyo sa mundo ng kadiliman. Ito ay napakakilabot. Hihilingin sana ni Dustin kay Peterson na sabihin pa sa kanya ang tungkol sa madilim na tunog ng demonyo. Nang marinig niya si Rolly, ramdam niya ang takot sa kanyang boses. What? The dark spiritual demon. Rolly, anong pinagsasabi mo? Tanong ni Dustin. Obviously, Rolly knows about the dark demonic sound. Naisip niya sa sarili, Guro, mayroong isang sinaunang alamat sa ating espiritual na lahi. Ang mga kwento sa nakaraan ay nagsalita tungkol sa isang nakakatakot na demonyo. Tinawag silang madilim na espiritual na demonyo sa mundo ng kadiliman. Ang madilim na espiritual na demonyo ay isang kakila-kilabot na nilalang na kumakain ng mga espiritual na kaluluwa. Dahil ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay mga espiritual na kaluluwa. Ang madilim na espiritual na mga demonyo ay ang ating likas na kaaway. Sasaktan nila ang ating mga kaluluwa hanggang sa ito ay mapahamak. Ang madilim na tunog ng demonyo ay nilikha ng madilim na espiritual na mga demonyo. Ang madilim na espiritual na mga demonyo ay hindi nakikita at umiiral sa isang natatanging paraan. Dahil ang mga ito ay walang kulay. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na salakayin ang airship kahit na ito ay napapalibutan ng libo-libong makikinang na hanay. Sa kabutihang palad, mayroon kaming napakalakas na mga array at nakita nito ang mga ito. Paliwanag ni Rolly kay Dustin sa nanginginig na boses. Naistorbo pa rin siya sa pagbanggit ng dark demonic demons. Naiintindihan ko, parang ang dark spiritual demons ang mahirap pakitunguhan. Sagot ni Dustin. Siyempre sila. Ang mga madilim na espiritual na demonyo ay sumalakay sa aming nakahiwalay na alien space sa nakaraan. Pinagpiestahan nila ang ating mga miyembro at natapos ang kalahati ng ating populasyon sa loob ng wala pang isang araw. Sa kabutihang palad, ang mga banal na Diyos sa ating espiritual na lahi ay naglabas ng pinakamahalagang kayamanan sa ating lahi at inalis ang mga mananakop bago nila tayo natapos lahat. Dagdag ni Rolly. Ang pinakamahalagang kayamanan sa espiritual na lahi. Ano iyon? Tanong ni Dustin habang may iniisip. Guro, may dalawang kayamanan sa iyong soul sea. Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Sagot ni Rolly. Kaya kaya ng espiritual na puno at ng espiritual na dragon ang madilim na espiritual na mga demonyo. Hula ni Dustin. Oo. Iyon ay kung paano sila natalo ng mga banal na Diyos.
Batay sa mga kwentong matatagpuan sa ating mga sinaunang aklat, napakabisa ng mga ito sa pagsira sa mga madilim na espiritual na demonyo. Confident na sabi ni Rolly. Kalimutan mo na ta, hindi ko susubukan. Kung katang-isip lang yung sinabi ng mga libro mo. Malaki ang gulo ko. Matapos makinig kay Rolly, pinag-isipan ito ni Dustin. Gusto niya itong subukan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang lahat ng ito ay maaaring isang gawa-gawa at masyadong mapanganib. Guro, ang madilim na espiritual na mga demonyo ay pinagkalooban ng kamangha-manghang dami ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Kung aalisin mo ang madilim na espiritual na mga demonyo at sisipsipin ang mga ito, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong espiritual na paglilinang ng pakiramdam. Tinitiyak ko sa iyo na ang iyong espiritual na pakiramdam ay tataas ng husto. Sabi ni Rolly habang sinusubukang kumbansihin si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na lahi at ang madilim na espiritual na mga demonyo ay ipinanganak na mga kaaway. Ang bawat miyembro ng espiritual na lahi ay kinasusuklaman ang madilim na espiritual na mga demonyo. Alam ni Rolly na si Dustin lang ang pagkakataon nila. Sa tulong ng kanyang espiritual na puno at espiritual na dragon, madaling maalis ni Dustin ang madilim na espiritual na mga demonyo. Nakita ni Dustin ang karunungan na lampas sa mga salita ni Rolly at isinasaalang-alang ang ideya. Okay, I will give it a shot. Sa wakas ay nagpasya si Dustin. Nasa kanya nga ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Inakala niyang hindi siya malalagay sa labis na panganib. Nahihikayat, pinatay niya ang enerhiya ng kanyang Jade Token at tumigil sa pagbabantay sa kanyang Soul Sea. Isang nakakatakot na hiyaw ang bumagsak sa kanyang Soul Sea sa isang iglap. Hindi nagtagal. Lumitaw ang isang madilim at nakakatakot na figure sa Soul Sea ng Dustin. Kaagad, inactivate ni Dustin ang kanyang Jade Token at muling tumutok sa pagtatanggol sa kanyang Soul Sea. Ang masamang bagay ay pagkatapos ay ikinulong sa loob ng kanyang Soul Sea. Ito ay ang madilim na espiritual na demonyo. Bulalas ni Rolly. Isang itim na figure ang umungol habang nagbibigay ito ng napakalamig na aura na nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman ni Dustin na ito ay isang nilalang na kasing laki ng isang aso. Ang mga mata nitong nagbabantang matakon na tumitig sa espiritual na kaluluwa sa kanyang Soul Sea. Master, Dark Spiritual Demon yan. Ang marinig lang ang pangalan nito ay sapat na para kulot ang buhok ko sa takot. Gamitin ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon para patayin ito ngayon. Pakiusap. Huwag hayaang mapalapit ito sa iyong espiritual na kaluluwa kung gusto mong manatiling buhay. Pakiusap ni Rolly kay Dustin. Nanginginig ang boses niya sa takot habang nagbibigay ng babala. Ang bawat miyembro ng espiritual na lahi ay tititig sa katakutin kung sila ay mapipilitang panoorin kung paano ang madilim na espiritual na demonyo ay nagpipistahan sa mga espiritual na kaluluwa. Dahil ang madilim na espiritual na mga demonyo ay ang kanilang mga likas na kaaway habang kinukuha nila ang espiritual na lahi bilang pagkain. Lahat sila ay isinilang at pinalaki upang matakot sa mga demonyo. Kaya't ang engkwentro ay lalo silang natakot. Sa madaling salita, ang mga demonyo ay ang kanilang kryptonite. Ang madilim na espiritual na demonyo ay tumingin sa espiritual na kaluluwa ni Dustin na may kasakiman. Sa isang iglap, nag-transform ito sa isang sinag ng itim na liwanag at sumugod sa napakabilis na bilis. Ang demonyo ay nagnanasa sa espiritual na kaluluwa ni Dustin at hindi titigil hanggang sa lumunin ito. Huwag kang masyadong maangas. Ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay umuungal sa pagsuway. Ipinatawag niya ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon, na handang salubungin ang nagmamadaling demonyo. Ang espiritual na dragon ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong, habang ikinakaway nito ang makapangyarihang mga kuko upang mabangis na labanan ang kalaban. Ang madilim na espiritual na demonyo ay talagang makapangyarihan. Natigilan si Dustin. Sa halos lahat ng kategorya, ang madilim na espiritual na demonyo ay kasing lakas ng espiritual na dragon.
Ang demonyong kasing laki ng aso ay madaling kumapit sa nagngangalit na dragon na kasing laki ng bundok. Matapos madaig ni Dustin ang kanyang pagkabigla, ginawa niyang marahas na yumanig ang espiritual na puno. Isang gulo ng mga ugat at sanga ang umatake sa madilim na espiritual na demonyo mula sa itaas. Ang pinagsamang pag-atake ng espiritual na puno at ng espiritual na dragon ay labis na hindi kayang hawakan ng demonyo. Hindi nagtagal ay natalo ito. Binalot ng espiritual na puno ang sarili sa natalong kalaban nito at hinigop ito. Ang madilim na espiritual na demonyo ay naglalaman ng napakalaking dami ng espiritual na enerhiya. Buti na lang, isa lang ang umatake sa akin. Kung may lumitaw pang mag-asawa, siguradong patay na ako. Napabuntong hininga si Dustin. Pagkatapos ay patuloy niyang inilalagay ang madilim na espiritual na mga demonyo sa kanyang soul sea ng sunod-sunod. Pinipigilan, dinadalisay at hinihigop ang mga ito. Bilang resulta, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay lumakas ng mas malakas sa napakaikling panahon. Ang katawan ng demonyo ay naglalaman din ng lahat ng uri ng mga utos, batas, at kalooban tungkol sa espiritual na kaluluwa. Parehong ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa at espiritual na kahulugan ay isa sa iba't ibang anyo ng enerhiya na matatagpuan sa universo. Ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay katumbas ng mahalagang enerhiya. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng espiritual na kahulugan ay katumbas ng kapangyarihan ng vital energy. Nakilala rin bilang vital energy force. Ang lahat ng mga cultivator sa mundo, kabilang ang mga Diyos, ay makikita ang pagtaas sa kanilang espiritual na kahulugan kung ang kanilang vital energy level ay lumakas. Iilan lamang sa mga nilalang ang nagdadalubhasa sa paglinang ng espiritual na kahulugan. Dahil ito ay napakahirap para sa karamihan. Bukod dito, ang oras na ginugugol sa pagsisikap na pagbutihin ang espiritual na kahulugan ng isang tao ay mas mahusay na gamitin sa paglinang ng mahalagang enerhiya. Kapag ang vital energy ng isang cultivator ay umabot sa mas mataas na antas, ang espiritual na kahulugan ay tataas din kasama nito. Bakit mag-aaksaya ng oras sa pagsasanay sa huli kung ito ay natural na mapabuti kasama ng mahalagang enerhiya? Ito ang dahilan kung bakit iilan lamang ang mga magsasaka na nagdadalubhasa sa pagsasanay ng espiritual na kahulugan. Dahil dito, hindi gaanong alam ng maraming tao ang tungkol sa kaayusan at mga batas ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Ngunit pagkatapos na makuha at pinuhin ni Dustin ang madilim na espiritual na demonyo, hindi na niya kailangan pang pag-aralan ang tungkol sa espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Ang lahat ng uri ng mga utos, batas, at kalooban tungkol sa espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay patuloy na lumitaw sa kanyang soul sea. Ang madilim na espiritual na demonyo ay talagang isang karapat-dapat na kalaban ng espiritual na lahi. Ang mga tagumpay nito sa espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay dwarf kaysa sa espiritual na lahi. Nagulat si Dustin. Nakatuon siya sa pag-unawa sa kanyang bagong nahanap na kaalaman at kapangyarihan. Ang kanyang pag-unawa sa mga espiritual na kaluluwa, espiritual na enerhiya ng kaluluwa at espiritual na pakiramdam ay bumuti lamang sa bawat minutong lumilipas. Samantala, ang airship ay patuloy na sumulong sa mundo ng kadiliman. Sa loob ng barko, isang patuloy na tunog ng pag-ungol ang pumuno sa hangin. Tila kung ano man ang lumilikha ng tunog ay dumarami habang unti-unting lumalakas. Ilang sandali pa, nakakabingi na ang ungol ng bae ng ingay ang buong barko. Malamang, maraming madilim na espiritual na demonyo ang sumalakay sa airship. Ang mga demonyo ay parang isang grupo ng mga gutom na lobo na nakatagpo lamang ng isang grupo ng mga pastol na tupa. Napaawang ang kanilang mga bibig habang ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanais. Nakainin ang kanilang biktima. Sa kabutihang palad, ang Celestial Cyan Kingdom ay naghanda para sa senaryo na ito. Hanggat na-activate ng mga batang talent na iyon ang kanilang mga Jade Identity Badge. Maaari nilang i-activate ang mga naka-pre-install na restriction arrays para pigilan ang mga dark spiritual demon na salakayin ang kanilang soul seas. Wait lang guys, 2 o 3 araw. Lalabas na tayo sa mundo ng kadiliman. Tungkol naman sa madilim na tunog ng demonyo.
Hanggat maaari mong panatilihin ang isang matatag na pag-iisip at gamitin ng maayos ang iyong Identity Jade Badge. Maaari mong harapin ito. Isang Diyos ang umaliw sa mga pasahero ng airship. Ang mood sa buong airship ay nakaka-relax pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakala na ang isang tao sa anino ng airship ay patuloy na maglalagay ng mga madilim na espiritual na demonyo sa kanyang soul sea. Nang sunod-sunod, ang taong iyon ay walang iba kundi si Dustin. At kung hindi pa iyon nakakabaliw, habang ang kanyang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay patuloy na pumailang lang. Sinimulan niyang subukan at hayaan ang higit sa isang demonyo na makapasok sa kanyang soul sea. Nagsimula siya sa 2, at pagkatapos ay 3, makalipas ang isang araw. Maaari na niyang hayaan ang 20 hanggang 30 demonyo na pumasok sa kanyang soul sea ng sabay-sabay. Makalipas ang isang araw at kalahati, nakayanan na niya ang 70 hanggang 80 madilim na espiritual na demonyo sa kanyang soul sea ng sabay-sabay. Pagkalipas ng 2 araw, mahigit 100 demonyo ang maaari ng pasukin sa kanyang soul sea. Sa ngayon, ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa at espiritual na pakiramdam ni Dustin ay umabot sa hindi pa nagagawang taas. Ang bawat demonyo na nang ahas na pumasok sa kanyang soul sea ay nawala ng walang bakas. Nagsimula itong maakit ang atensyon ng iba pang madilim na espiritual na mga demonyo. Maya-maya pa, parami ng parami ang kakaibang ingay na narinig sa loob ng airship. Ang mga madilim na espiritual na demonyong ito ay lalong nagalit habang si Dustin ay lumakas. Ang maitim at masasamang nilalang ay isa-isang sumugod kay Dustin habang sila ay nagmamadaling makapasok sa kanyang soul sea. Ano ba ang nangyayari? Ilang beses na tayong dumaan sa mundo ng kadiliman. Laging aabutin ng isang araw bago mawala ang madilim na mga tunog ng demonyong ito. Ngunit ngayon ay 2 araw na ang nakalipas mula noong pumasok tayo sa mundong ito at palakas ng palakas ang tunog. At parang galit na galit. Hindi kaya dahil may bagay sa airship na nagpapagalit sa mga demonyo. Nagsisimula ng matakot ang mga Diyos ng Celestial Cyan Kingdom. Nagtipon-tipon sila at nag-usap. Para maging mas ligtas, habang nagkukumpulan sila, may napagtanto si Dustin. Anong sandali? Parang nasense ko ang kapaligiran sa loob ng airship. Ang aking espiritual na pakiramdam ay tila gumagana. Paano ito nangyari? Nagulat si Dustin nang mapansin ang pagbabago. Nalaman niyang nakikita na ng kanyang espiritual na pakiramdam ang loob ng airship. Bagamat hindi malinaw ang kanyang paningin at nanatiling medyo malabo ang kanyang paligid. Gayunpaman, nasasabi niya ang lahat ng nasa paligid niya. Kalaunan ay nalaman ni Dustin na ang mas madidilim na espiritual na mga demonyo na kanyang hinihigop. Mas matalas ang kanyang espiritual na pakiramdam sa mundo ng kadiliman. Ito ba ang epekto ng pagsipsip ng maraming madilim na espiritual na mga demonyo? Tanong ni Dustin sa sarili. Ito ay lubos na posible. Ang mga demonyo ay may ganitong likas na kakayahan mula noong sila ay nabuhay sa mundo ng kadiliman. Sa walang katapusang kadiliman ng mundong ito, marahil ang ilang mga nilalang ay hindi nakakakita o nakakakita ng anuman. Gayunpaman, ang madilim na espiritual na mga demonyo ay walang problema na makakita o makadama ng mga bagay. Parang ang madilim na mundong ito ay napuno ng liwanag sa kanila. Ngayong nakuha na ni Dustin ang napakaraming mga demonyong ito, mayroon din siyang kakayahang makakita sa dilim. Sa labis na kagalakan, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at nagsimulang suriin ang airship. Nakita niya ang maraming kabataang henyo na may maingat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagtipon sila sa mga grupo upang panatilihing ligtas ang kanilang sarili. Nakita rin niya ang mga Diyos mula sa Celestial Cyan Kingdom. Ang mga Diyos na iyon, sa kabaligtaran, ay mukhang napakalmado. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglakbay sila sa mundo ng kadiliman. Tingnan ko, sinong 2 Diyos ang umatake sa akin ngayon? Napaisip si Dustin sa sarili. Sa madilim na mundong ito, maging ang mga Diyos ay bulag. Pero ngayon, nakikita ko na ang mga bagay-bagay. Bakit hindi ko ito sinasamantala? Ibabalik ko lang ang pabor. Lahat sila ay mga Diyos. Ngunit ano, para silang bulag ng paniki.
May advantage ako sa kanyang pinahusay na espiritual na kahulugan. Napagmasdan ni Dustin ang bawat galaw ng dosenang mga Diyos mula sa Celestial Cyan Kingdom. At biglang, naisip niya ang matapang na ideyang ito. Bueno, maglagay muna tayo ng bitag at alamin kung sinong dalawang Diyos ang gustong pumatay sa akin. Napaisip si Dustin. Maikling ipinaliwanag ni Dustin ang sitwasyon kina Peterson at Hare. Ano? Isang madilim na espiritual na demonyo. At nakakakita ka na ng mga bagay sa mundo ng kadiliman ngayon pagkatapos makuha ang maraming demonyong ito. Matapos malaman ang mga pasikot-sikot ng bagay. Parehong nagulat sina Peterson at Hare. Kung totoo, maaari mo itong subukan. Sa huli, pumayag silang dalawa sa plano ni Dustin. Samantala, damn it, ang soul ko ay nilusob na ng ilang misteryosong madilim at demonyong ingay. Grabe nasira ang spiritual soul ko. Biglang umalangaw-ngaw ang ingay ng mga sirena. Huwag kang matakot, Shepherd. Mayroon akong isang tableta sa banal na antas upang gamutin ang iyong espiritual na kaluluwa. Eto na, kunin mo. Alok ni Dustin. Salamat, Dustin. Napakabait mo. Malaking tulong ito. Pasasalamat na sagot ni Shepherd. Ang dalawang lalaki ay sinubukan ang kanilang makakaya upang hinaan ang kanilang mga boses. Gayunpaman, malinaw na narinig sila ng 12 ng mga banal na Diyos ng Celestial Cyan Kingdom. Bahagyang nagsalita si Dustin bilang bahagi ng kanyang plano. Si Dustin pala. Nandito siya. Biglang naalarma ang dalawa sa mga banal na Diyos. Ilipat. Ngayon na. Sabay na gumalaw ang dalawang Divine God patungo sa lugar kung saan gumawa ng ingay si Dustin. Sila na. Nakikita ko sila. Naramdaman ni Dustin ang dalawang banal na Diyos gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Bago pa sila makalapit ay ginamit na ni Dustin ang kanyang bodily movement skill para mabilis na lumipat sa ibang lugar. Sinundan ng dalawang Diyos ang kaluskos ng mga dahon at ang boses ni Dustin. Agad nilang inilabas ang kanilang espiritual na pandama upang suriin ang buong lugar. Gayunpaman, wala silang nahanap. Nakatakas na naman siya. Ang bilis niya, sabi ng isa at malamig na ngumuso. Something is wrong. Narinig ko siya dito. Paano siya mawawala sa isang kisap mata? Do you think he has some sort of teleportation skills? Ang ibang banal na Diyos ay haka-haka. Haha, paranoid ka. Sa mundo ng kadiliman, kahit ang mga banal na Diyos ay hindi makagalaw ng malaya. Paano magagawa ng isang binata ang anumang mga trick? Imposible. Ang Divine God said disdainfully. Sa sandaling iyon, ang dalawang banal na Diyos ay biglang nagulat. At nadama ang isang pakiramdam ng panganib sa kanilang mga puso. Out of nowhere, may paparating sa kanila mula sa likod. Daan-daang magic treasure sa divine level ang bumaha patungo sa kanila na parang isang malakas na bagyo. Si Dustin naman, nalaman agad ng dalawang Divine God kung sino ang umaatake. Agad na inilunsad ng dalawang Divine God ang lahat ng uri ng magic treasures, secret techniques, at low power na mayroon sila ng sabay-sabay upang harangan ang mga papasok na magic treasures. Anong nangyayari? Napakaraming divine level magic treasures ni Dustin. Mas marami pa siya kaysa sa atin. Ang dalawang banal na Diyos ay ganap na natulala. Dati, para malabanan ang mga snake attacks nila, naghagi si Dustin ng daan-daang divine level magic treasures para makaabala sa kanila. Ngayon, naglabas siya ng daan-daan pa. Ito ay hindi totoo para sa isang binata na magkaroon ng isang kabuuan ng magic treasure sa banal na antas. Boom! 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 Ang tunog ng marahas na pagsabog ay patuloy na naririnig. Isa-isang, hindi mabilang na mga magic treasures ang itinapon sa malayo. Bagamat si Dustin ay naghagis ng maraming magic treasures, hindi niya nagawang i-activate ang kanilang tunay na kapangyarihan gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Sa makatuwid, ang mga banal na Diyos ay nagawa silang itumba ng paisa-isa. Gayunpaman, hindi ito ang tunay na hakbang ng pagpatay ni Dustin. Pagkatapos niyang ihagis ang daan-daang magic treasures, parang multo si Dustin sa kabilang panig ng dalawang Divine God. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan,
Nagamit ni Dustin ang kasanayan sa paggalaw ng katawan sa parehong bilis na kaya niya sa labas ng mundo. Swish! 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 Ang mahabang espada ni Dustin ay paulit-ulit na nilaslas ang dalawang Divine God. Habang ang sword aura ng 800 milyong atake ng espada sa isa ay humampa sa kanila na parang isang malaking alon. Pagkatapos, tumakbo si Dustin sa kabilang side. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang espiritual na puno sa kanyang soul sea ay yumanig ng husto. Daan-daang libong pulang linya ang bumaril mula sa kanyang soul sea at binalot ang dalawang banal na Diyos. Matapos niyang makuha ang napakaraming madilim na espiritual na demonyo. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay mas malakas kaysa sa mga mandirigma sa Divine Realm. Sa ilang lawak, ang kanyang espiritual na diwa ay malapit sa isang banal na Diyos. Sa makatuwid, ang puppet strings na inilabas ni Dustin ay sapat na malakas upang makaapekto sa dalawang banal na Diyos. Pagkatapos, ginamit niya ang omnipotent lightness at ang distance shortening technique ng sabay-sabay, na nagpabilis sa kanyang supersonic na bilis. Ang dalawang banal na Diyos ay hindi nakakakita ng anuman o nakakakita ng kanyang mga galaw sa kabila ng kanilang malakas na espiritual na pandama. Nihalata lang nila ang pag-atake ni Dustin nang lumapit. Ito sa kanila. Sa ilang sandali, walang ideya ang dalawang banal na Diyos kung paano haharapin si Dustin. Dustin, bigyan mo ako ng ilan sa mga divine level magic treasure na iyon. Makikipagtulungan ako sa iyo para maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanila. Biglang sabi ni Peterson, Master, sigurado ka ba? Natigilan si Dustin nang marinig ang boses ni Peterson. Oo. Kakayanin ng katawan ko since hindi naman ako direktang lalaban sa kanila. Anyway, ako ay isang banal na Diyos pagkatapos ng lahat. May lakas pa akong maglunsad ng sneak attack. Sagot ni Peterson. Sige. Tumango si Dustin. Kaagad, pumili siya ng ilan sa pinakamakapangyarihang divine level magic treasures at ibinigay ito kay Peterson. Ilipat, sabay na naglunsad ng pag-atake sina Dustin at Peterson. Nagpasabog si Dustin ng isang aura na may 800 milyong pag-atake ng espada na isinama sa isa. At daan-daang libong pulang string upang salakayin ang dalawang banal na Diyos. Humph! Naiinip na ang dalawang Divine God dahil sa patuloy na pag-atake ni Dustin. Hindi sila masasaktan ni Dustin pansamantala. Ngunit hindi rin nila maalis ang mga palihim na pag-atake ni Dustin. Nagsimulang mag-atake ang dalawang Divine God upang harangan ang isa sa mga sneak attack ni Dustin. Biglang sumugod sa harap nila ang ilang Divine level magic treasures. Oh my God! Ilang Divine level magic treasures mayroon siya. Masyadong hindi ka pani-paniwala. Bulalas ng isang banal na Diyos. Hindi ordinaryong binata ang Dustin na iyon. Marami siyang sikreto. Maging matyaga. Pagkatapos natin siyang patayin, makukuha natin ang lahat ng kanyang kayamanan at mga lihim na diskarte. Hahaha. Ang isa pang banal na Diyos ay sumagot ng matako at tumawa. Bang! 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 Habang nagsasalita sila, ang dalawang banal na Diyos ay casual na tinutusok ang ilang mahiwagang kayamanan. Gayunpaman, sa oras na iyon, tatlong mahiwagang kayamanan ang biglang sumabog ng maliwanag sa hangin. Tila, sila ay isinaaktibo at kinokontrol ni Peterson. Ang mga mahiwagang kayamanan na ito, tulad ng mga maluwag na bola ng kanyan, ay biglang lumipad patungo sa dalawang banal na Diyos. Sinamantala ni Dustin ang pagkakataon at naglunsad ng all-out attack. Bang! 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 Sa wakas, ang dalawang Divine God ay tinamaan at sabay na itinapon. Agad na nagkapira-piraso ang kanilang mga katawan. Nagkalat ang laman at dugo kung saan-saan. Ang Divine level magic treasures na na-activate ni Peterson ang siyang nagtapos sa dalawang Divine God. Oo, gumana. Tuwang-tuwa sina Dustin at Peterson. Pagkatapos, naglunsad sila ng isa pang pag-atake ng buong lakas. Bang! 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 Nabigo ang dalawang Diyos na makaiwas at muling nataman. Napasigaw sila sa sakit ng tuluyang magkawatak-watek ang kanilang mga katawan. Nangunguna si Dustin sa isang kapaligiran tulad ng mundo ng kadiliman. Sa pakikipagtulungan ni Peterson, sa wakas ay napatay nila ang dalawang banal na Diyos.
Whoosh! Whoosh! Sa loob ng malaking sasakyang panghimpapawid. Maraming maitim na espiritual na demonyo ang hamampas sa mga espiritual na kaluluwa ng dalawang banal na Diyos. Para sa madilim na espiritual na mga demonyo. Ang mga espiritual na kaluluwa ay higit na nag-apela sa kanila. Mababaliw sila sa paglamon ng ilan. Help! Please help us! Ang dalawang banal na Diyos ay nagsikap na makalayo sa madilim na espiritual na mga demonyo. Nakakabaliw na silang nagpanik dahil alam nila na kapag nahuli sila ng madilim na espiritual na mga demonyo. Tapos na sila. Kanina, hindi gumawa ng eksena ang dalawang Divine God na gustong-gusto nilang patayin si Dustin. Ngunit ngayon na ang kanilang buhay ay maglalaho sa loob lamang ng ilang oras kung wala silang gagawin. Wala silang magagawa kundi ang desperadong humingi ng tulong sa iba pang mga banal na Diyos. Hoy! Anong nangyayari? Anong nangyari? Ang iba pang mga banal na Diyos sa airship ay isa-isang sumugod upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sayang! Hindi natin sila mapapatay ngayon. Bulong ni Dustin. Si Dustin at Peterson ay lubos na nadismaya dahil naplano na nilang patayin ang dalawang banal na Diyos. Nawala ang kanilang pagkakataon nang lumitaw ang iba pang mga banal na Diyos at sumugod sa kanilang tulong. Di nagtagal, ang mga espiritual na kaluluwa ng dalawang banal na Diyos ay inilagay sa mahigpit na seguridad ng iba pang mga banal na Diyos. Anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit ang iyong mga banal na katawan ay durog-durog? May makapangyarihan bang pumasok sa airship? Ang may sensinang tanong ng mga mapagbantay na banal na Diyos sa kanila. Gayunpaman, hindi masabi ng dalawang Divine God ang totoo. May naisip lang sila at sinabing inatake sila ng walang dahilan. Alam nilang dalawa na gusto ni Egbert na maging alagad niya si Dustin sa hinaharap. At wala sa mga banal na Diyos na ito sa airship ang maglalakas loob na sumalungat sa kalooban ni Egbert. Kaya naman, kahit na umamin sila na si Dustin ang may pananagutan sa nangyari sa kanilang mga katawan, hahayaan na lang nila ito. Isa pa, hindi nila kayang ipaalam sa iba na sila ang unang umatake kay Dustin. Sa sandaling lumabas ang balitang ito at umabot sa pandinig ni Egbert. Hindi na mabubuhay ang dalawang iyon sa ibang araw. Kaya naman, tahimik lang nilang nilamon ng dalawa ang pait. Lahat, mangyaring tandaan na maaaring may isang bagay na mapanganib na gumagala sa loob ng airship. Malakas na sabi ng isang banal na Diyos, na nagpapaalerto sa mga batang talentong sakay. Anong ibig niyang sabihin sa isang bagay na mapanganib? Nagsimulang bulungan ang mga batang talento sa isa't isa at naalarma. Sa nakalipas na 2 araw, patuloy nilang naririnig ang madilim na tunog ng demonyo sa loob ng barko. Sa totoo lang, lalo pang nasira ang mga tao. At ngayon, nagkaroon ng balita na may isang kakilakilabot na maaaring nakatago sa isang lugar sa gitna nila. 2/3. Maghintay ka lang. Dustin, babayaran mo ito. Ang sama ng loob ng dalawang Divine God kay Dustin ay walang kapantay. Damn it, mapapatay sana natin sila kung gumalaw lang tayo ng kaunti. Dustin blabbed. Easy, anak, we'll still have other opportunities. At saka, medyo maganda naman ang ginawa namin sa kabila ng pagharap namin sa dalawang Divine Gods. Pinatahimik ni Peterson si Dustin. Dahil napagtanto ni Dustin sa kanyang espiritual na pakiramdam na ang dalawang banal na Diyos ay lubos ng pinuprotektahan ng iba pang mga Diyos. Wala siyang pagpipilian kundi ang pabayaan ang bagay na iyon. Sa ganitong uri ng sitwasyon, ang tanging pagpipilian ay maghintay ng isa pang pagkakataon. Sige na, susuko na muna tayo. Umiling si Dustin at tinalikuran ang ideyang maglunsad ng panibagong sneak attack. Pagkatapos, nakahanap si Dustin ng isang malayong sulok at naupo na naka-cross legs. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng mga madilim na espiritual na demonyo sa kanyang soul sea para dalisayan at higop. Ang mga ito ng paisa-isa. Sa pamamagitan nito, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay tumaas muli nang wala sa oras. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng espiritual na puno at espiritual na dragon ay mabilis ding bumubuti. Isang araw na naman ang lumipas. Ang mga sinag ng ilaw ay biglang naaninag sa di kalayuan. Atensyon! Lahat! Lalabas na tayo sa mundo ng kadiliman.
Sigaw kaagad ng isang banal na Diyos. Talaga? Oo. Sa wakas, sa loob ng airship, biglang umalangaw-ngaw ang isang pagsabog ng pagsasaya. Sa oras na ito, nawala din ang madilim na demonyong tunog sa airship. Mukhang umatras na ang lahat ng madilim na espiritual na demonyo sa kanyang espiritual na kahulugan. Napansin ni Dustin na ang madilim na espiritual na mga demonyo ay umalis sa barko at nawala sa mundo ng kadiliman. Well, at least I think I've acquired enough. Naisip ni Dustin habang pinagmamasdan ang soul sea niya. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan nang umalis ang airship sa mundo ng kadiliman at tinanggap ang walang katapusang liwanag na bumabalot sa buong katawan nito. Opisyal na, labas na tayo. Ang lahat ng mga tao sa airship, kabilang ang mga banal na Diyos ay nabuhayan ng loob na tila sila ay muling isinilang pagkatapos makaranas ng isang nakapanlulumong sakuna. Sa totoo lang, hindi talaga sila nakaranas ng anumang malaking pinsala. Gayunpaman, ang nakapangangilabot na kapaligiran ng mundo ng kadiliman ay masyadong masakit at nakakapanghina ng loob. Ang pananatili sa isang kapaligiran kung saan may ganap na kadiliman at nakakabinging katahimikan ay magpapabaliw sa mga tao. Magpahinga kayong lahat. Malapit na nating marating ang prehistoric relic. Isang manipis na banal na Diyos ang nagpaalala sa mga batang talento. Nang makaalis na ang airship sa mundo ng kadiliman, binigyan ng dalawang divine god si Dustin ng galit na parang gusto nilang kainin siya ng buhay. Dustin. Ang dalawa ay sumigaw sa kanya sa pamamagitan ng kanilang espiritual na pandama. Nabawi na pala ng dalawang divine god ang kanilang mga katawan. Para sa mga banal na Diyos, kahit na ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay nasira, posible pa rin para sa kanila na makabangon. Kaya't ang pagtalo lamang sa kanilang mga katawan ay hindi halos papatayin. Sila, sa makatuwid, medyo mahirap pumatay ng isang banal na Diyos. Walang anumang pahiwatig ng takot. Tinitigan ni Dustin ang dalawang banal na Diyos at binigyan sila ng mapanuksong ngiti. Lalo nitong ikinagalit ang dalawa. Dustin, maaari naming isaalang-alang na palayain ka. Iyon ay kung ibibigay mo sa amin ang lahat ng iyong mga ari-arian at ang matandang Peterson na iyon. Kung hindi, hindi mo ba naisip na makakatakas ka sa amin? Maswerte ka lang. Sa normal na mga pangyayari, dudurugin ka namin anumang oras. Ibinato nila ang iba't ibang pagbabante kay Dustin sa pamamagitan ng kanilang espiritual na pandama. Talaga bang hiniling ni Tig sa inyong dalawa na patayin ako? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit dalawang walang kwentang taungunan ang ipapadala niya dito. Oo nga pala, kamusta ang pambubugbog na natanggap mo kahapon? Masarap ba ang pakiramdam? At sinabi mo lang ba talaga na ako ang maswerte? Lumapit ka sa akin at papatayin kita ng napakabagal. At magmamakaawa ka na patayin na kita. Bumaba ang bala ni Dustin na may labis na panghahamak. Ano? May death wish ang lalaking ito. Galit na galit ang dalawang divine god. Nagdilim ang kanilang mga mukha at halos lumabas ang mga ugat sa kanilang mga noo. Sa parehong sandali, ang isa sa mga banal na Diyos ay nagpahayag ng kanilang pagdating sa kanilang destinasyon. Guys, may I have your attention? Nasa harap na natin ngayon ang relic. Parang excited ang boses niya. Nang marinig ito, lahat ng nasa airship ay tumingin sa harap. Sinalubong sila ng maulap na espasyo na puno ng walang katapusang magulong enerhiya. Ilang silang bituin ang lumipad at lumutang sa magulong espasyo. Marami ring pasukan sa mga sinaunang mundo. Tulad ng mga higanting bibig ng mga halimaw na walang nakakaalam kung saan sila maaaring humantong. Amoy din ang lugar ng nabubulok at bulok na mga bagay. Sa ngayon, ang tanging nakita nila ay mga sirang bituin at mga inabando ng sinaunang mundo. Siksikan at walang hangganan. Tingnan mo nga, parang may mga bagong silang na bituin at mundo din. May nagtatakang turo. Oo naman. Nakatago sa mga sira-sirang bituin at dekadenteng mundo. Mayroon ding ilang bagong panganak at sariwang mga bituin at mundo. Parehong umiral sa magulong espasyo at bumuo ng isang hindi pangkaraniwang pagkakaisa. Ito ay kakaibang kamangha-manghang. Lahat, maghanda sa pagpasok sa relic. Opisyal na nating sisimulan ang ating paggalugad. At tandaan,
Ang pangunahing layunin natin ay ang magulong puno ng mundo. Isang banal na Diyos mula sa Celestial Cyan Kingdom ang nagwagayway ng kanyang kamay at pinangunahan ang mga tao palabas ng malaking airship.